Isang makapal na hamog ang bumalot sa main street ng Hyannis nang lumitaw ang isang pambihirang tanawin, 6 na makikisig na German Shepherd na sabay-sabay na naglalakad. Ang malalakas nilang katawan ay gumagalaw ng sabay-sabay at may ritmo. Matalas ang kanilang mga mata habang nakatingin sa unahan, walang tali o harness, puro enerhiya na may ganap na kontrol. Ang mga taong nanonood ay napaunat ng leeg, sabik na makita kung sino ang amo ng mga kahangahangang asong ito. Ang bulungan ay napalitan ng gulat nang makita nila kung sino ang namumuno. Hindi ito isang bihasang tagapagsanay o pulis, kundi isang bata. Isang maliit na batang babae na halos 6 na taong gulang pa lamang. Ang marupok niyang anyo ay lubos na naiiba sa malalaking asong nakapaligid sa kanya, pero gumagalaw ang mga ito sa paligid niya na parang mga gwardiya sumusunod sa halos hindi halatang utos niya. Isang mahina at banayad na bulong o maliit na galaw ng kamay ay sapat na para sumunod ang mga aso, huminto o maglakad ng sabay-sabay na parang sinanay na sundalo. May kakaiba diyan, bulong ni Elena Perez habang nakapikit ang mga mata sa pagdududa. Imposibleng kontrolado yan ng isang bata. Maniwala kayo, may masamang nangyayari sa bahay nila. Ang hindi alam ng mga nanonood, ang hinala ni Elena ang magiging simula ng sunod-sunod na mga revelasyon, mga lihim na mas malalim at mas nakakagulat pa kaysa sa inaakala ng sinuman sa Hyannis. Hindi palaging tahimik si Emma Torres, ang batang marunong mag-utos sa mga German Shepherd, gamit lang ang mahinang galaw ng kamay. Anak siya ni Marco at Sofia Torres, mga kilalang tagapagsanay ng aso na kapartner ng ilang pulisya sa buong New England. Lumaki si Emma sa isang masiglang tahanan kung saan ang mga aso ay hindi lang alaga kundi miyembro ng pamilya. Sa edad na 3 taon, nakita na ang pambihirang kakayahan niya. Nakakakalma siya ng pinakaproblemadong aso gamit lang ang banayad na tapik. Isang trahedya ang sumira sa kanilang buhay, isang gabing maulan noong Oktubre 2019. Isang pickup truck ang hindi tumigil sa pulang ilaw at nasawi ang kanyang mga magulang. Si Emma ay hindi nasaktan sa katawan pero labis ang naging epekto sa kanyang damdamin. Simula noon, hindi na siya nagsalita sa mga tao, naging tahimik at ang tanging paraan ng komunikasyon ay sa mga aso lang, gamit ang mahinang bulong. Kinalaunan, na-diagnose din siya ng mga doktor na may mild autism, isang paliwanag kung bakit malalim ang koneksyon niya sa mga aso at hirap siyang makihalubilo sa ibang tao. Simula noon, sa poder na siya ng kanyang mga lolo't lola, sina Ricardo at Mariana Torres, na nakatira sa isang luma at payak na bahay sa Cape Cod, Hyannis. Sa edad na 74 at 72, hirap na hirap silang alagaan si Emma na lubos ang dalamhati at ang 6 na German Shepherd na sina Max, Bella, Duke, Luna, Shadow at Rex. May sakit sa puso si Ricardo at may arthritis naman si Mariana. Kaya halos hindi na nila makayanan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng mga aso na dapat ay laging aktibo at nasasanay. Ang kanilang maliit na pensyon ay halos hindi sapat para sa pagkain ng mga aso at sa therapy ni Emma na halos walang naging pagbabago. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi nila kailanman pinag-isipang ihiwalay si Emma sa kanyang mga aso. Alam nila sa puso nila na ang mga asong ito ang nagbibigay ng ginhawang hindi maibibigay ng kahit sinong tao. Sa likod ng lumang asul na pinto ng bahay ng Torres, isang hindi pangkaraniwang ugnayan ang nabuo. Natagpuan ni Emma sa atik ang mga dating tala ng kanyang mga magulang. Mga training diary na puno ng mga utos, teknik at personal na obserbasyon tungkol sa ugali ng bawat aso. Gabi-gabi, binabasa niya ito sa ilalim ng liwanag ng flashlight. Sinisipsip ang kaalaman ng kanyang mga yumaong magulang.
Gumawa siya ng sarili niyang paraan ng pakikipag-usap sa mga aso gamit ang galaw ng kamay, mahinang pito at malumanay na haplos na agad namang sinusunod ng mga ito ng eksakto. Nang lumala ang pananakit ng likod ni Mariana at hindi na siya makalakad araw-araw, nagpasya si Emma na siya ang mamuno, tahimik ngunit buo ang loob. Isang malamig na umaga, itinali niya ang mga tali ng aso sa kanyang baywang, bumaba sa hagdan at nagsimulang maglakad. Isang lakad na magdadala sa kanya ng paghanga at kontrobersya sa kanilang tahimik na bayang malapit sa dagat. Ang unang paglalakad ni Emma nang mag-isa kasama ang kanyang mga aso sa downtown Hyannis ay isang tanawing nagpahinto ng trapiko. Bumagal ang mga sasakyan at napatingin ang mga driver sa batang babae na pinangungunahan ang 6 na German Shepherd na sabay-sabay ang kilos. Si Max, ang pinakamalaki na halos 70 libra, ang nasa unahan. Halos hindi makita si Emma sa gitna ng mga malalaking katawan ng kanyang mga aso. Ang pulang sapatos lang niya ang sumisilip sa ilalim ng gumagalaw na dagat ng mga paa. Sa simula, sa mga tahimik na kalsada at parke lang siya dumaraan, pero habang tumatagal, tumataas ang kumpiyansa niya. Sa 3 linggo, naging bahagi na ng kanyang umagang gawain ang dumaan sa Main Street habang nagsisimula ng magbukas ang mga tindahan. May mga taong inaabangan talaga ang pagdaan niya at inaayos ang kanilang umaga para lang masilayan ang kahangahangang tagpong ito. "Grabe yan, no?" Sigaw ni Frank Delaney, may-ari ng hardware store, sa sinumang malapit habang binubuksan ang tindahan. Mas nakikinig sa kanya yang mga aso kaysa sa mga anak kong teenager. Hindi lang siya ang humanga, naglabasan ng mga cellphone at nagsimulang mag-viral ang mga video ni Emma na mahusay na pinapagalaw ang kanyang mga aso. Sa isang kumpas lang ng kanyang maliit na kamay, nahahati ang grupo, 3 sa kaliwa, 3 sa kanan, bago muling magsama sa kanto, walang gulo sa mga tali. Sa mga pedestrian crossing, kusa silang bumubuo ng kalahating bilog sa paligid niya, tahimik na naghihintay ng senyas para tumawid. Sa simula, mas nangingibabaw ang paghanga ng bayan kaysa pag-aalala. Gustong magpa-picture ng mga turista kasama si Emma na tinaguriang dog whisperer ng Hyannis, pero madalang siyang tumugon, laging nakapokus sa kanyang mga aso. Naglalagay ng tubig ang mga tindahan sa harap at si Officer James Connelly, na sinimulang bantayan ang kanyang mga lakad para sa kaligtasan, ay paulit-ulit na humahanga. Sa huli, naging parang tagapagtanggol siya ni Emma, humanga sa kakayahan nitong kontrolin ang mga aso ng walang kahirap-hirap. 20 taon na ako sa pulisya, pero wala pa akong nakitang ganyang kahusay na mga aso, sabi ni Officer Connelly sa mga kasamahan niya. May matutunan tayong lahat sa batang yon. Nagsimula ng tumulong ang komunidad kay Emma sa maliliit ngunit makabuluhang paraan. Ang panaderya ay nagreserba ng cookies na hugis buto para sa kanyang mga aso at ang Cape Cod Coffee ay gumagawa ng espesyal na hot chocolate para kay Emma na kinukuha ng kanyang lola, habang mahinahong ipinapaliwanag na si Emma ay hindi sanay tumanggap ng regalo mula sa mga hindi niya kilala. Mula sa likod ng manipis na kurtina ng kanyang lumang Victorian house sa Elm Street, pinanood ni Elena Perez si Emma habang sumisikat sa kanilang bayan, pero puno ng pagdududa. Isa siyang retiradong prinsipal ng paaralan at tinuturing ang sarili bilang moral na gabay ng komunidad. Sa tingin niya, may mali sa nakikita niya. Maingat niyang binibilang kung gaano katagal naglalakad si Emma nang walang kasama. Madalas ay 45 minuto bawat araw, at nababahala siya na parang pinapabayaan ng bata. Nasaan ang mga tagapag-alaga niya? Tanong niya sa asawa niya na alam naman na ang mga tanong ay hindi talaga naghahanap ng sagot, kundi daing lang. Walang ingat yan. Pwedeng mapahamak siya o makasakit ang mga asong yan sa iba, giit niya.
Ang ganitong pananaw ay umalingaw-ngaw sa ilang kababayan. Si Margaret Wilson na iniiwasan na ngayon si Emma pagkatapos na matakot ng bahagya ang kanyang poodle ay nagsimulang umiwas tuwing umaga. Kumalat ang mga tanong tungkol sa pag-aaral ni Emma, pinangunahan ng Pangulo ng PTA at nagsimula ang bulong-bulungan tungkol sa kapabayaan. Lalo pang umingay ang chismis nang hindi lumahok si Emma sa Easter egg hunt ng komunidad. Sa pagkakataong ito, sinamantala ni Gingedor Perez ang sitwasyon at nagsimula ng tinatawag niyang Concerned Citizens Coffee Hours sa kanyang malawak na veranda, kung saan nagsasama-sama ang mga residente para pag-usapan ang lagay ni Emma, ang kanyang mga aso, at ang mga matatanda niyang lolo't lola na tila hindi na kayang alagaan ang lahat. Umabot sa sukdulan ang pagkakahati ng komunidad sa pulong ng Maytown Council noong isang gabi ng Mayo. Bagamat formal na nasa agenda ang pagtalakay sa mga panuntunan tungkol sa tali ng mga aso sa downtown area, malinaw na ang tunay na pakay ay si Emma Torres at ang kanyang mga alaga. Punong-puno ang makasaysayang town hall, ang mga nahuli ay napilitang tumayo sa tabi ng pader o sa pasilyo. Alam ni Mayor Williams na delikado ang usapan, kaya sinikap niyang patakbuhin ang pulong ng maayos habang isa-isang lumalapit sa mikropono ang mga mamamayan. Si Miguel Gallardo, may-ari ng isang lokal na kainan, ay umakyat sa entablado na nakataas ang manggas at lantad ang mga tattoo sa bisig. Malinaw ang kanyang panig. Mahigit 15 taon na akong may restaurant sa Main Street. Nakakaakit ang mga asong yon. Maraming kumakain sa labas ng teres ko para lang makita silang dumaan. Sa totoo lang, mas magalang pa sila kaysa sa ilang taong araw-araw kong nakikita. Nagpalakpakan ang isang bahagi ng silid matapos ang kanyang pahayag. Kabale nito ang tono ni Diane Fuller na mahigpit ang hawak sa mamahaling handbag at puno ng kaba ang tinig. Nagkaroon ng matinding takot sa aso ang apo ko matapos siyang makagat noong nakaraang taon. Makatarungan ba na harapin niya ang 6 na malalaking asong walang tali tuwing papunta siya sa library? Paano naman ang kaligtasan niya? Tumugon ng palakpakan ang kabilang panig ng silid, malinaw na nahahati ang opinyon ng bayan. Sa loob ng mahigit 2 oras, uminit ang palitan ng saloobin. Hindi lang ito simpleng usapan tungkol sa tali. Lumabas ang malalalim na pananaw ng mga tao tungkol sa pagpapalaki ng bata, seguridad, tradisyon at pagbabago. Nagpakita si Dr. Tom Stanley, isang veterinaryo ng mga datos tungkol sa katalinuhan at kahusayan sa pagsasanay ng German Shepherds. Sa kabilang banda, ipinakita ni Patricia Moore, isang insurance broker, ang mga datos ukol sa mga posibleng panganib at pananagutan. Bagamat walang binagong ordinansa sa dulo ng usapan, naging malinaw ang pagkakabaha-bahagi ng komunidad. Kinabukasan sa lingguhang sermon, nagtalumpati si Pastor Richards ng First Baptist Church tungkol sa pagkatakot sa mga taong naiiba, bagamat hindi niya tuwirang binanggit si Emma. Ganoon din si Father Donovan ng St. Mary's Catholic Church sa Frosttown na nagbigay ng sermon tungkol sa pagtatanggol sa mahihina pero hindi rin nagbanggit ng pangalan. Naglabas ng magkaibang editorial ang Hyannis Oracle na agad namang nagpasimula ng maiinit na diskusyon sa mga comment section. Sa Seaside Elementary, kung saan dapat ay grade 1 na si Emma, nag-imbento ang mga bata ng larong tinawag nilang Emma at ang mga aso at palagi silang nagtatalo kung sino ang gaganap bilang Emma. Sa kabila ng lahat ng ito, si Emma mismo ay tila hindi naaapektuhan ng kaguluhan. Tahimik siyang patuloy na nakikipag-ugnayan lamang sa mga nilalang na itinuturing niyang tunay na pamilya. Hindi niya alam na siya na pala ang sentro ng isang lalong umiinit na alitan, isang tensyong malapit ng sumabog sa loob mismo ng pamilya Torres na magkakaroon ng hindi inaasahang epekto sa lahat ng may kinalaman.
Araw-araw siyang naglalakad sa bayang unti-unting nahahati, parang isang aninong dumaraan, kitang-kita ng lahat pero walang tunay na koneksyon habang ang kanilang mga mata ay nakatuon lamang sa kanyang mga aso at sa landas na magkasama nilang tinatahak. Hindi kailanman itinuring ni Elena Perez ang sarili bilang isang masugid na aktivista hanggang ngayon. Habang nakaupo siya sa kanyang luma, ngunit maayos na mesa, maingat niyang idinagdag ang isa na namang pirma sa kanyang personal na petisyon na naglalayong tiyakin ang kaligtasan ni Emma Torres sa komunidad ng Hyannis. Ang kanyang sulat kamay, hinasa ng maraming taong pagtuturo at pagwawasto ng mga sanaysay ng estudyante ay maingat sa bawat letra. Nakaipon na siya ng 27 pirma, isang magandang simula pero hindi sapat. Kailangan niya ng matibay na kaso na maaaring iharap sa mga autoridad. Charles, tawag niya sa asawa niyang abala sa crossword puzzle, kailangan mo akong ihatid sa senior center pagkatapos nating kumain. Ipapakilala ako ni Betty Jimenez sa grupo nila sa bridge. Napabuntong hininga si Charles at isinara ang dyaryo. Sa 46 na taon nilang mag-asawa, kabisado na niya ang kawalang saysay ng pagtutol sa kagustuhan ni Elena. Elena, sa tingin mo ba hindi ka nasobra? Wala namang ginagawang problema yung batang Torres. Umayos si Elena sa pagkakaupo, matatag ang boses. Wala pa, Charles, wala pa. Pero maghihintay ba tayo hanggang sa may atakihin ng aso o hanggat masaktan yung batang may pinagdadaanan? Hindi na nila kinakaya ng mga lolo't lola niya, malinaw na kapabayaan ito, at kung walang kikilos para protektahan ang batang yon, ako ang gagawa. Pagsapit ng katapusan ng linggo, lumawak na ang kampanya ni Elena. Ang kanyang petisyon ay naipasa sa mga pagtitipon sa simbahan, mga salon, at sa lokal na country club. Itinalaga niya sina Margaret Wilson at Diane Fuller bilang kanyang katuwang. At nagtayo sila ng network para subaybayan ang galaw ni Emma, saan siya dumadaan, anong oras siya lumalakad. Mula sa ligtas na distansya, inoobserbahan nila ang bawat pagkakataong lumalayo ang isang aso sa kanya, kung tumatawid siya ng kalsada ng walang ingat o kung nagpapakita ng agresyon ang isa sa mga German Shepherd sa ibang aso. Dumating ang sandaling hinihintay ni Elena sa pulong ng Rotary Club kung saan binigyan siya ng pagkakataong magsalita sa bahagi ng pampublikong komento. Mga kababayan, panimula niya, buo ang tinig na hinubog ng mga taon ng pamumuno sa mga pagpupulong sa paaralan. Isang seryosong issue ang kinakaharap ng ating komunidad. Inilarawan niya ang isang sitwasyong puno ng panganib. Pinaniwala ang mga nakikinig na ang isang aksidente ay hindi malayo sa katotohanan. Napaniwala niya si Bernard Whitaker, ang presidente ng club at isang kilalang insurance mogul sa lugar. Walang kumpanyang papayag na i-insure ang bahay na ganyang kataas ang panganib. Mariin niyang pahayag habang ipinapasa ang petisyon. Kukontakin ko ngayon din ang pinsan ko sa Child Services. Kalaunan, nakuha rin ni Elena ang suporta ni Councilwoman Victoria Harrington na kamakailan lang ay natalo sa eleksyon kontra kay Mayor Williams. Gamit ang issue bilang pampulitikang pagkakataon, pinuri niya ang mga mamamayan na nagtaas ng tinig ukol sa napapanahong usapin at nangakong rerepasuhin ang mga umiiral na ordinansa. Ang kanyang mensahe ay malinaw. Nabigo si Mayor Williams na ipatupad ang mga batas para sa kaligtasan ng bayan. Subalit hindi lahat ay nahikayat sa kampanya ni Elena. Tumanggi si Officer Connelly na pumirma sa petisyon. Iginiit niyang wala naman siyang nakitang anumang paglabag sa batas. Si Dr. Stanley, ang lokal na veterinaryo, ay sumulat ng opinyon sa Hyannis Oracle kung saan ipinagtanggol niya ang kakayahan ni Emma sa pag-aalaga ng kanyang mga aso. Samantala, ang mga may-ari ng panaderya at coffee shop ay nagsabit ng mga karatulang may nakasulat na "We support Emma"
sa kanilang mga bintana, bagamat unti-unti itong natatabunan ng lumalakas na kampanyang pinamumunuan ni Elena at ng kanyang detalyado at maingat na plano. Isang maaraw na Martes ng umaga nang biglang makamit ng kampanya ni Elena ang isang hindi inaasahang tagumpay. Si Jonathan Pierce, isang mamamahayag mula sa isang regional na pahayagan, ay nasa bayan upang dalawin ang kanyang ina nang makita niya si Emma na naglalakad kasama ang kanyang mga aso. Agad niyang naisip na ang tagpong iyon ay perpekto para sa isang makabagbag damdaming kwento. Kinagabihan, lumabas online ang kanyang artikulo na pinamagatang The Dog Whisperer, Child Miracle or Menace. Tampok dito ang mga larawang kuha sa lihim ni Emma at mga pahayag mula kay Elena na tinagurian ngayong isang concerned community leader. Agad na pumukaw ng pansin ang kwento. Kinaumagahan, pinag-uusapan na ito sa pambansang telebisyon. Isa ba siyang batang may pambihirang kakayahan o nasa panganib? Tanong ng isang masiglang host ng morning show. Abangan ang kwento ng 6 na taong gulang na batang babae na ginagabayan ng 6 na malalaking German Shepherd sa isang bayan sa Massachusetts. Susunod na. Lalo pang lumawak ang interes sa social media at ang hashtag na Dog Whisperer Child ay naging viral sa buong bansa. Isang video compilation ni Emma kasama ang kanyang mga aso ang nakakuha ng milyon-milyong views. Sunod-sunod ang mga online petitions. Ang ilan ay humihiling ng agarang aksyon upang protektahan si Emma, habang ang iba naman ay nagtanggol sa natatangin niyang ugnayan sa kanyang mga alaga. Nagbigay ng magkakaibang opinyon ang mga animal behaviorist kahit hindi nila nakilala si Emma o ang kanyang mga aso. At ang mga child psychologist ay naglabas ng teorya tungkol sa mga posibleng epekto ng trauma at mga issue sa attachment. Base lamang sa mga litrato. Malaki ang naging epekto ng matinding atensyong ito sa pamilya Torres. Nagtayo ng kampo ang mga mamamahayag sa labas ng kanilang driveway at hindi na sila nagkaroon ng katahimikan dahil sa mga taong dumadayo para lang makita sila. Dahil sa matinding stress, nakaranas si Ricardo Torres ng mga palpitations sa puso na kinailangang dalhin siya sa ospital. Nagpasya naman si Mariana Torres na palitan ang kanilang numero ng telepono matapos silang makulayan ng mga tawag. Ang iba ay nakakatakot, ang iba ay nakakaantig mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Sa gitna ng kaguluhan, lalong lumayo si Emma sa mundo. Lumalabas na lang siya tuwing madaling araw kasama ang kanyang mga aso, habang kapwa sila ng kanyang mga alaga ay nagiging mas balisa. Dahil sa dami ng atensyon sa buong bansa, napilitang kumilos ang lokal na pamahalaan. Si Mayor Williams, na nahaharap sa magkakasalungat na panawagan, ay agad nagpatawag ng emergency meeting kasama ang hepe ng pulisya, abogado ng bayan, at mga kinatawan mula sa Department of Children and Families, DCF, at Animal Control. Nagdaos sila ng press conference sa harap ng town hall kung saan dumayo ang mga mamamahayag mula sa Boston at Providence. Sa gitna ng malamig na ihip ng hangin, ipinahayag ni Mayor Williams, ang Hyannis ay nakatuon sa kaligtasan at kapakanan ng bawat residente. Inanunsyo niya ang pagsisimula ng masusing investigasyon sa kalagayan ni Emma Torres at nangakong susunod sila sa tamang proseso upang matukoy kung anong hakbang ang nararapat. Subalit dahil sa kalabuan ng kanyang mga pahayag, walang panig ang tunay na nakontento. Si Elena Perez na nakatayo malapit sa mga mamamahayag ay mariing tumuligsa sa tugon ng alkalde. "Huli na yan, kulang pa!" sigaw niya. Ang mga taga-suporta ni Emma ay nagpakita ng pagkadismaya at buo ng talakay ng opisyal ng Animal Control ang planong suriin ang kaligtasan ng mga aso. Samantala, online ay pinag-uusapan at binubusisi ang bawat salita ng press conference. May mga tumitingin sa pagitan ng linya at ang mga komentarista sa TV ay matinding tinatalakay
ang mga implikasyon ng sitwasyon sa karapatan ng mga magulang, kalagayan ng mga batang may espesyal na pangangailangan, at ang posibleng kaugnayan ng Americans with Disabilities Act sa kaso ni Emma. Habang dumidilim ang langit, isang makintab na itim na sedan na may opisyal na plaka ang dahan-dahang pumarada sa driveway ng tahanan ng pamilya Torres. Si Mariana, na nakasilip mula sa manipis na kurtinang puntas, ay mahigpit na humawak sa kamay ng kanyang asawa. Sina Melissa Rodriguez, isang social worker mula sa Department of Children and Families, at Officer Bruno Jimenez mula sa Animal Control, ay lumapit papunta sa pintuan. Sa loob ng bahay, naramdaman ni Emma ang kaba ng kanyang mga lolo't lola, kaya't lumapit siya kay Max at isinuksok ang kanyang maliliit na daliri sa makapal nitong balahibo. "Ginoo at Ginang Torres," panimula ni Rodriguez, walang emosyon ang kanyang boses matapos ang maikling formalidad. "Nandito kami ngayon upang magsagawa ng paunang pagsusuri, kaugnay ng mga reklamo, tungkol sa pag-aalaga ninyo sa inyong apo at sa mga aso." May halong kaba ang boses ni Ricardo Torres nang anyayahan niya sila sa simpleng sala. Si Emma ay kakaibang bata, anya, habang ang 6 na German Shepherd ay pumuwesto sa paligid ng tahimik na bata. Tila binubuo siyang proteksyon. Simula nang mamatay ang kanyang mga magulang, naging tulay niya sa kanila ang mga asong ito. Mapanuring tumingin si Officer Jimenez sa mga aso. "Naiintindihan ko ang koneksyon na emosyonal," sabi niya, pansamantalang tumigil habang nakatitig si Max, ang pinuno ng grupo, sa kanyang mga mata. "Ngunit kailangan nating isaalang-alang ang mga panuntunang pangkaligtasan pagdating sa 6 na malalaking aso." Unti-unting humina ang kanyang tinig sa ilalim ng matatag na titig ng malaking aso. "Nauunawaan namin ang sitwasyon," mabilis na dagdag ni Mariana. Ang kanyang mga kamay na namamaga dahil sa arthritis ay nakapatong sa kanyang kandungan. Pero ang mga asong ito ang naging tagapagligtas ni Emma. Pagkatapos ng aksidente, tumigil siya sa pagkain, sa pagsasalita. Sila lang ang nakaabot sa kanya nung kami hindi na makalapit. Habang nag-uusap ang mga matatanda, lumubog si Emma sa sarili niyang mundo. Tahimik niyang iniutos sa mga aso gamit ang bahagyang kumpas ng mga daliri. Inilalagay ang bawat isa sa tiyak na posisyon sa loob ng silid. Tahimik na pinanood ng mga opisyal ang maayos na galaw ng bata. Lumapit si Rodriguez kay Emma gamit ang banayad na tinig na kadalasang ginagamit sa mga batang nakaranas ng trauma. "Emma, gusto mo bang manirahan dito kasama ang lolo at lola mo at ang mga aso mo?" Saglit na tumingin si Emma, nahawig sa kanyang ina ang mga mata kay Rodriguez bago muling iniwas ang tingin. Nanatili siyang tahimik. "May nakatakdang formal na pagsusuri sa Martes," anunsyo ni Rodriguez habang tumatayo. "Magpapasya ang isang hukom kung kailangan ng pansamantalang hakbang habang nagpapatuloy ang investigasyon." Inabot niya kay Mariana ang dokumentong naglalaman ng kanilang mga karapatan at ang mga susunod na hakbang. Habang umaalis ang mga opisyal, hindi nila napansin ang kotse ni Elena Perez na nakaparada hindi kalayuan, o ang bahagyang ngiti sa kanyang mukha habang pabulong na nagsabi, "Sa wakas, makakakuha na ng tamang tulong ang batang ito." Sa loob ng bahay ng mga Torres, napaupo si Mariana sa kanyang upuan at dumaloy ang luha sa kanyang may gulang na muka. Maaaring kunin nila si Emma, Ricardo, o kunin ng mga aso, parehong sisira sa kanya. Lumuhod si Ricardo sa tabi ni Emma na nakaupo sa gitna ng kanyang mga aso. "Emma, kailangan talaga namin ang tulong mo," mahina niyang sabi. "Mahalagang ipakita natin kung gaano kayo kahalaga sa isa't isa." Saglit na may kumislap sa mga mata ni Emma, maaring pagkilala o determinasyon, bago niya muling hinaplos ng marahan ang ulo ni Max at nanatiling tahimik, ngunit mas malakas pa sa anumang salita.
Nagsimula ang pagsusuri sa kalagayan ng pamumuhay ni Emma Torres sa isang malinaw at malamig na Lunes ng umaga, isang linggo bago ang nakatakdang pagdinig sa korte. Dumating muli si social worker Melissa Rodriguez sa bahay ng mga Torres kasama si Dr. Alberto Fuentes, isang child psychologist na dalubhasa sa trauma at autism. Sinalubong sila ni Mariana sa may beranda, bahagyang nanginginig habang iniaabot ang isang termos ng kape gamit ang nanginginig na mga kamay. Hindi maganda ang pakiramdam ni Ricardo ngayon, sabi ni Mariana habang inaakay sila papasok sa sala kung saan nakaupo si Emma nang nakalaylay ang mga binti sa ibabaw ng isang luma at kupas na carpet na papalibutan ng kanyang 6 na German Shepherd. Puso niya, dahil sa stress, dagdag pa niya. Pagpasok ng grupo, bahagyang gumalaw ang mga aso at muling binuo ang bilog na parang proteksyon sa paligid ni Emma. Pinagmasdan ni Dr. Fuentes kung paano pumwesto si Max na malinaw na leader ng grupo sa pagitan ni na Emma at ng mga bisita. Maingat pero kalmado ang kanyang kilos. Narito kami upang obserbahan kung paano nakikipag-ugnayan si Emma sa mga aso sa kanyang pang-araw-araw na gawain, paliwanag ni Rodriguez habang inaayos ang isang maliit na kamera matapos tumango si Mariana bilang pagpayag kahit may kaunting pag-aalinlangan. Lalo na kaming interesado sa umagang lakad na siyang pinag-uusapan ngayon. Sa mga sumunod na oras, tahimik na pinagmasdan ng mga espesyalista ang pakikitungo ni Emma sa kanyang mga aso. Nakikipagkomunika siya gamit ang komplikadong galaw ng kamay, mahihinang utos at kilos ng katawan. Namangha si Dr. Fuentes sa kakayahan ni Emma na mapanatili ang matatag na eye contact sa mga aso habang iniiwasan naman niya ang direktang tingin sa alinman sa mga taong naroon. Habang naghahanda para sa lakad, mahinahong tinulungan ni Mariana si Emma na maisuot ang kanyang coat habang binubulungan siya ng mga salitang pampalakas ng loob. Nag-aatubili siya kapag masyadong malapit ang mga tao, paliwanag niya sa mga tagamasid. Nararamdaman ng mga aso ang kanyang kaba at agad silang nagiging alerto para protektahan siya. Habang naglalakad sila sa Main Street, mas marami ang nakatingin kaysa dati dahil kumalat na ang balita tungkol sa nalalapit na pagdinig. Pinagmasdan ni Rodriguez kung paanong humihigpit ang bilog ng mga aso sa paligid ni Emma tuwing may taong lumalapit na para bang bumubuo ng kalasag. Sa kabila ng pansin ng publiko at presensya ng mga tagamasid, maayos na pinangunahan ni Emma ang paglalakad at ang mga aso ay sumunod sa kanyang utos ng may kahangahangang disiplina. Talagang kahanga-hanga, mahina at seryosong bulong ni Dr. Fuentes kay Rodriguez, ang lalim ng kanilang koneksyon at tiwala sa isa't isa. Kung mawawala ito, maaari itong magdulot ng matinding epekto sa kanyang isipan. Sa kabila nito, nanatiling propesyonal si Rodriguez at sumagot, kailangan nating isaalang-alang ang kabuuang kapakanan niya. Ang tanong, ito ba'y tunay na nakakatulong o isa lamang paraan ng pag-iwas na humahad lang sa kanyang paghilom at pakikisalamuha? Habang nanatili silang may distansya, biglang sumingit si Elena Perez mula sa karamihan at lumapit kay Rodriguez. Kita ang determinasyon sa mukha. Nakikita niyo na ang problema, hindi ba? Malakas niyang sabi upang marinig ng mga nakapaligid. Isang bata na ganito ang edad, namamahala ng ganyang kalalaking aso sa panahon ng sakuna? Hindi iyon makatotohanan. Isa iyang sakunang naghihintay mangyari. Nanatiling kalmado si Rodriguez sa harap ng puna ni Ginang Perez. Masusing sinusuri namin ang lahat ng aspeto, Ginang Perez. Bagamat pinahahalagahan namin ang inyong saloobin, hindi ko maaaring ibahagi ang mga paunang obserbasyon sa ngayon. Habang lumilipas ang linggo, lalo pang humigpit ang pagsusuri sa pamilya sa pagdaragdag ng mas marami pang espesyalista sa grupo ng mga tagasuri.
Isang veterinary behaviorist ang tinawag upang pag-aralan ang asal ng mga aso. Isang occupational therapist ang tumingin sa mga yugto ng pag-unlad ni Emma. At isang social worker na dalubhasa sa pangangalaga sa matatanda ang nagsuri sa kakayahan ng mag-asawang Torres na mag-alaga. Halos hindi na tumigil ang pagdating ng mga profesional sa bahay ng mga Torres. Bawat isa may dalang clipboard, camera at kanya-kanyang kagamitan para sa pagsusuri. Sa gitna ng tumitinding panghihimasok, lalong lumayo si Emma. Tanging ang kanyang mga aso ang kanyang kinakausap, paminsan-minsan ay bahagyang tumutugon lamang sa kanyang mga lolo't lola na unti-unting nawawalan ng lakas sa ilalim ng matinding presyon. Sa ikatlong araw ng obserbasyon, isang biglaang pangyayari ang nagbigay linaw sa lalim ng ugnayan ni Emma sa kanyang mga aso. Habang si Ricardo Torres ay gumagawa ng tanghalian sa kusina, bigla siyang bumagsak dahil sa matinding stress at problema sa puso. Hindi pa man nakapagsisigaw si Mariana upang humingi ng tulong, tumindig na si Max na kanina'y nakahiga sa tabi ni Emma sa sala at dali-daling tumakbo papuntang kusina kasunod si Emma. Pagsapit ni Dr. Fuentes, naayos na ni Emma ang pagkakahiga ng kanyang lolo sa ligtas na posisyon. Nakatayo si Max sa tabi nito alerto habang ang iba pang mga aso ay pumalibot sa kanila handang magprotekta. Ganun talaga siya, paliwanag ni Mariana sa kanila matapos alagaan ng mga paramedic si Ricardo at sabihing kailangan niyang magpahinga. Ramdam ni Max kung may kakaiba kay Ricardo. Madalas, kahit hindi pa niya mismo nararamdaman ang sintomas, nagkatinginan si Dr. Fuentes at Rodriguez. Seizure detection, mahina niyang bulong. May ilang aso na nakakaramdam ng pagbabago sa chemical ng katawan ng tao bago pa man magsimula ang seizure o problema sa puso. Bihira pero kinikilala sa medisina. Nagbigay ba ng sinyalis si Max kay Emma? Tanong ni Rodriguez. Hindi! Sagot ni Mariana habang inaayos ang kumot sa balikat ng asawa. Ramdam ni Max na may mali at agad yung nakuha ni Emma. May sariling paraan sila ng pag-uusap, lalo na mula nang mawala ang kanyang mga magulang. Nabitin ang kanyang tinig sa emosyon at natahimik na lamang. Ang natuklasan tungkol sa kakayahan ni Max na maagang makita ang mga krisis sa kalusugan ni Ricardo ay nagbigay ng panibagong pananaw sa buong sitwasyon. Ikinonsulta ni Rodriguez ang kaso sa kanyang nakatataas na agad pumayag na isama si Samantha Molina, isang eksperto sa pagsusuri ng mga service animal. Isang buong araw niyang inobserbahan si Max habang kasama si Ricardo at kinumpirma na nagpapakita nga ang aso ng maagang senyales bago pa magsimula ang maliliit na insidente ng pagkahilo o panghihina. Hindi basta alagang aso si Max, saad ni Molina sa kanyang ulat. Gumaganap siya bilang isang hindi pa formal na sinanay ngunit epektibong medical alert dog. Kapag nabigyan siya ng tamang pagsasanay at sertipikasyon, maaari siyang maging opisyal sa ganitong tungkulin. Sa pagkalat ng balitang ito sa lokal na komunidad ng Hyannis, unti-unting nagbago ang pananaw ng mga tao. Naging interesado ang ilang grupo sa larangan ng medisina sa kakayahan ni Max at ang Cape Cod Service Dog Association ay nag-alok na magsanay at mag-certify kay Max bilang opisyal na service dog. Pati ang ilang taga-suporta ni Elena Perez ay nagsimulang magduda kung makabubuti nga bang paghiwalayin si Emma at ang kanyang mga aso. Gayunpaman, nanatiling matatag si Elena. Hindi porket may isang asong nagpapakita ng magandang asal ay ligtas na para sa isang bata ang mamuhay kasama ang 6 na potensyal na mapanganib na aso. Giit niya sa kahit sinong makikinig. Kung tutuusin, dapat na lang nilang panatilihin ang asong tumutulong at ipamigay ang iba. Nagkaroon ng bagong direksyon ang kaso ng ipahayag ni Dr. Natalio Jimenez, isang bagong membro sa klinika ni Dr. Stanley, ang kagustuhang obserbahan si Emma
at ang kanyang mga aso. Si Dr. Jimenez, matangkad at medyo matabang katawan, may salamin na laging dumudulas sa ilong, ay nagtuon ng pag-aaral sa asal ng hayop noong siya'y nasa Cornell. Bukas sa iba't ibang pananaw para sa nalalapit na pagdinig, malugod na tinanggap ni Rodriguez ang kanyang tulong. Hindi tulad ng ibang eksperto na pinipiling manatiling malayo, pinili ni Dr. Jimenez na lumapit at mas lubos na makisangkot. Matapos ang isang oras ng tahimik na pagmamasid, humingi siya ng pahintulot kay Mariana na maupo malapit kay Emma sa sahig nang may paggalang pa rin sa kanyang espasyo. Nang pumayag si Mariana, umupo siya at panakanakang sumusulat ng tala, ngunit mas madalas ay tahimik na nanunood. Sa kanyang ikatlong pagbisita, may kakaibang pangyayari na naganap. Habang nakaupo siya sa sahig, ilang talampakan lamang ang layo kay Emma, tahimik niyang ginaya ang isa sa mga kilos ng kamay ng bata. Isang mahinang pag-ikot ng pulsuhan, kasunod ng pagtap ng daliri. Si Luna, ang pinakamaliit sa mga shepherd, ay lumingon, tila na curious, lumapit at umupo sa harap niya. Nagulat si Emma at sa unang pagkakataon, tumingin siya ng diretso sa isa sa mga profesional na nanonood sa kanya. Sana okay lang sa'yo, mahinang sabi ni Dr. Jimenez, diretso kay Emma ang tingin at hindi kina Mariana o Rodriguez. Pinag-aaralan ko ang mga senyas mo. Komplikado at maganda ang sistema. Pagkatapos ay gumawa siya ng isa pang senyas at si Duke, isa sa mga aso, ay agad na humiga. Tinuruan ka ba ng mga magulang mo nito? Hindi sumagot si Emma, ngunit yumuko siya upang kunin ng isang notebook mula sa tabi at iniabot ito kay Dr. Jimenez. Binuksan niya ito at nakita ang mga detalyadong guhit ng mga senyas ng kamay, may anotasyon ng sulat ng matatanda at may katabing mas payak na bersyon na malinaw na isinulat ng bata. Ito ang mga training notes ng mga magulang mo, sambit niya. Pinag-aaralan mo tapos inaangkop mo sa sarili mo. Bahagyang tumango si Emma, ang unang malinaw na interaksyon na siya mismo ang nagsimula sa alinman sa mga profesional. Kinahapunan, ibinahagi ni Dr. Jimenez ang kanyang obserbasyon kina Rodriguez at sa buong team. Hindi lang niya inuulit ang mga itinuro sa kanya ng mga magulang niya. Masigla niyang sabi, binabago niya ang mga teknik ayon sa laki niya at inaangkop ito sa personalidad ng bawat aso. Nakakamangha, wala pa akong nakita na ganito sa edad niya. Pero ligtas ba talaga ito? Tanong ni Rodriguez, patuloy na nakatuon sa pinakamahalagang issue. Mas ligtas pa kaysa sa maraming ugnayan ng tao at aso na nakita ko sa aking karera. Mabilis na tugon ni Dr. Jimenez. Hindi lang sanay ang mga asong ito, kundi may malalim na ugnayan kay Emma. Tinuturing nila siyang pinuno, isang taong dapat sundin at protektahan. Kita ang sigasig niya at tila nagulat pati ang kanyang mga kasamahan na karaniwang kalmado. Kung puputulin ang koneksyon na ito, hindi lang emosyonal na masakit, kundi makakasama rin sa kanyang pagunlad. Natututo siya ng pananagutan, di-verbal na komunikasyon at empatiya, lahat mula sa pakikitungo niya sa mga asong ito. Habang papalapit ang petsa ng pagdinig, inipon ng investigative team ang kanilang mga ulat. Bawat isa ay may dalang pananaw bilang eksperto sa komplikadong kaso. Sina Mariana at Ricardo Torres, bagamat balisa, ay nakaramdam ng kaunting ginhawa sa lumalawak na pag-unawa at suporta mula sa karamihan ng mga espesyalista. Si Emma naman ay nanatiling tahimik, bihirang magsalita at tila nag-aatubili na gawin ang kanyang mga karaniwang gawain kapag pinagmamasdan. Sa bisperas ng pagdinig, hindi inaasahang dumating si Dr. Jimenez sa bahay ng mga Torres, hawak ang isang makapal na folder. Pwede ba akong makausap ng sarilinan? Tanong niya kina Mariana at Ricardo, na agad siyang inakay papasok sa kusina, iniwan si Emma sa sala kasama ang mga aso.
Pinag-aaralan ko ang mga pananaliksik tungkol sa selective mutism at animal-assisted therapy, panimula niya habang inilalatag ang iba't ibang artikulo at research papers sa mesa. May mga kaso kung saan ang mga batang hindi nakikipag-usap sa mga tao ay nagsisimula munang makipagkomunika sa mga hayop at sa kalaunan natututo rin silang makihalubilo sa mga tao. Inayos niya ang kanyang salamin, bakas sa mga mata niya ang paninindigan. Buo ang paniniwala ko na ang koneksyon ni Emma sa mga asong ito ay maaaring magsilbing daan para maibalik ang kanyang pakikisalamuha sa kapwa-tao, hindi sa gabal dito. Pumuno ng luha ang mga mata ni Ricardo Torres. Yun ang inaasam namin pero hindi naman kami mga eksperto. Ginagawa lang namin ang lahat para buuin ang natitira sa pamilya namin, aniya garalgal ang tinig. Gusto kong tumestigo bukas sa pagdinig kung papayag kayo, mariing pahayag ni Dr. Jimenez. Kinabukasan, puno ang korte sa Barnstable County Courthouse. Si Judge Sandra Ortiz, kilala sa kanyang tuwirang paraan ng paghatol at malalim na kaalaman sa batas ng pamilya, ay tumingin sa silid na puno ng tao. Sa kanyang matalim na tingin, agad na natahimik ang mga huling bulungan. Umupo si Elena Perez sa mesa ng petitioner kasama ang kanyang abogado mula sa Boston, kapwa may tindig ng matibay na paninindigan. Sa kabilang panig, sina Mariana at Ricardo Torres ay sinamahan ni James Collins, isang lokal na abogado na kusang kinuha ang kanilang kaso nang marinig ang kanilang sitwasyon. Tahimik na nakaupo si Emma sa pagitan ng kanyang mga lolo't lola, nakayuko ang ulo, habang ang mga aso ay inalagaan muna sa bahay ng isang veterinary technician. Binuksan ni Melissa Rodriguez ang paglilitis sa pamamagitan ng paglalagom ng mga natuklasan ng investigative team. Maayos at kalmadong ipinresenta niya ang magkakaibang opinyon ng mga eksperto. Umabot ng higit 1 oras ang sesyon kung saan narinig ang iba't ibang pananaw na paminsan-minsan ay nagkakasalungat pagdating sa epekto ng sitwasyon sa kalusugan at pag-unlad ni Emma. Likas na masigasig si Judge Ortiz at ang kanyang matatalas na tanong ay sumasalamin sa masusing paghahanda at malalim na pag-unawa sa mga detalye ng kaso. Nang tumayo si Dr. Jimenez bilang testigo, iniwan niya ang kanyang karaniwang pagkailang bilang akademiko at naging masigasig na tagapagtanggol. Buo niyang inilahad ang kanyang mga obserbasyon kay Emma, ang kakaibang paraan ng kanyang komunikasyon sa mga aso, ang makabago niyang paggamit sa mga pamamaraan ng kanyang mga magulang at ang mahalagang papel ni Max sa pagtukoy ng mga emerhensiyang medikal ni Ricardo. Binanggit din ni Dr. Jimenez ang mga siyentipikong pag-aaral tungkol sa benepisyo ng ugnayan sa pagitan ng tao at hayop, lalo na para sa mga batang dumaan sa trauma at hirap sa pakikipagkomunika. Sa aking profesional na pananaw, pagtatapos ni Dr. Jimenez habang nakatingin ng diretso kay Hukom Ortiz, ang paghiwalay kay Emma sa kanyang mga aso ay magdudulot ng matinding pinsala sa kanyang kalusugan sa pag-iisip ng walang malinaw na kapalit na benepisyo. Sa halip, inirerekomenda kong maglunsad ng isang programang may gabay na lalong magpapatibay sa natatanging koneksyon na ito upang magsilbing tulay sa pagpapabuti ng kanyang komunikasyon at pakikisalamuha sa kapwa. Sa pagtawid ng abogado ni Elena Perez, masinsinang tinanong si Dr. Jimenez tungkol sa kanyang kredibilidad, pagkiling at batayang siyentipiko ng kanyang mga pahayag. Habang tumatagal ang pagtatanong, nanatiling matatag si Elena. Paminsan-minsang tumatango tuwing nagtatanong ang kanyang abogado ng matatalim na punto. Nang siya na ang magsalita, inilarawan ni Elena ang sarili bilang isang responsabling mamamayan na may malawak na karanasan sa pag-unlad ng mga bata, bunga ng mahabang karera sa edukasyon. Taos-puso ang pakikiramay ko sa pamilya Torres, pahayag niya, may bigat ang bawat salita.
Ngunit hindi dapat tabunan ng awa ang mga posibleng panganib. 6 na malalakas na aso pinangungunahan ng isang batang tahimik at nakaranas ng matinding trauma ay isang kombinasyong walang katiyakan. Isa-isa niyang inilatag ang kanyang mga pangamba, kasabay ng pagpapakita ng mga litrato ng mga insidente na kinasangkutan ng mga German Shepherd, hango sa mga ulat sa internet. Tungkulin nating mag-ingat, hihintayin pa ba nating may mangyaring trahedya? Pagsapit ng ika-4 na oras ng pagdinig, ipinahayag ni Hukom Ortiz ang isang maikling pahinga. Sa labas ng silid, ramdam ang tensyon, nagtipon ang mga mamamahayag sa paligid ng mga pangunahing personalidad, habang ang mga taga-suporta mula sa magkabilang panig ay nagbubulungan, puno ng pag-aalala. Naupo si Ricardo Torres sa isang bangko, halatang pagod na pagod, habang banayad na minasahe ni Mariana ang kanyang braso, palaging alerto sa kalagayan ng asawa. Pagbalik ng mga hukom at abogado, oras na para sa mga pinal na pahayag. Binigyang diin ng abogado ng mga Torres ang kahalagahan ng pagkakaisa ng pamilya at ang nakikitang benepisyo ng ugnayan ni Emma sa kanyang mga aso. Sa kabilang banda, muling itinaas ng abogado ni Perez ang usapin ng panganib at ang negatibong epekto ng pagiging hiwalay ni Emma sa lipunan. Tahimik, ngunit matamang nakinig si Hukom Ortiz. Halatang binubuo na ang desisyong magbabago sa buhay ng bawat isa sa silid. Bago ako maglabas ng hatol, anunsyo ni Hukom Ortiz na huminto saglit habang tahimik na naghihintay ang buong korte, nais kong anyayahan si Emma Torres na magsalita kung nanaisin niya. Nagdulot ito ng pag-ikot ng ulo at bulungan mula sa mga dumalo. Lahat ay may kamalayang hindi pa muling nagsalita si Emma sa publiko mula nang pumanaw ang kanyang mga magulang. Mahinang bumulong si Mariana kay Emma na banayad lamang umiling, hindi iniangat ang kanyang tingin. Tumango ang hukom na may malasakit. Sige, batay sa malalakas at mapanghikayat na testimonya, handa na akong maglabas ng paunang desisyon habang patuloy ang pagsusuri. Bigla siyang napatigil sa isang kaguluhan sa likuran ng silid. Bumukas ang malalaking pinto ng korte at mabilis na pumasok si Max, ang German Shepherd, isang hindi inaasahan at dramatikong pangyayari. Dumiretso siya pababa ng pasilyo, matatag ang direksyon habang nagmamadaling humabol ang veterinary technician na humihingi ng paumanhin sa abala. Napuno ng gulat at paghanga ang korte habang umiiwas si Max sa mga pagtatangkang harangin siya ng bailiff, tuwirang tumungo kay Emma. Ang hindi inaasahang pangyayaring ito ay tila magbabago sa takbo ng pagdinig, isang sandaling puno ng posibilidad na lalong nagpatibay sa lalim ng natatanging ugnayan ni Emma sa kanyang mga aso. Ugnayang maaaring hindi lang magpabago sa kanyang kinabukasan, kundi pati sa paningin ng buong komunidad sa kahalagahan ng koneksyon nilang dalawa. Tahimik ang buong hukuman habang tiwalang lumapit si Max kay Emma. Si Hukom Ortiz, kilala sa buong Barnstable County sa kanyang mahigpit na pagsunod sa kaayusan ng korte, ay pansamantalang napatahimik sa nasaksihan. Napahinto ang bailiff at automatikong inabot ang kanyang baril nang makita ang malaking aso. Agad na tumayo si Dr. Jimenez at nagbigay ng senyas ng kapayapaan sa opisyal. Wala siyang masamang intensyon, sabi niya. Walang biglaang kilos, pakiusap. Nang makarating si Max kay Emma, marahang hinaplos niya ang ulo ng aso na agad itong napakalma. Mabilis na tinanaw ni Max ang paligid bago tumitig kay Ricardo Torres na halatang namutla. Napaungol si Max at lumapit sa lolo ni Emma, tinulak ang kanyang tuhod na may determinasyon. Lumapit si Dr. Jimenez. Ginoong Torres, ayos ka lang ba? Maaring may naaamoy si Max, sabi niya. Kumaway si Ricardo at humingal ng kaunti. Ayos lang ako, stress lang siguro. Humarap si Dr. Jimenez sa hukom. Kagalang-galang, maaring ito na ang sinasabi kong medical alert sa ating naging usapan. Mukhang may sinusubukang sabihin si Max.
Posibleng may problema sa puso si Ginoong Torres. Muling nagkaroon ng pokus si Hukom Ortiz at tumango sa bailiff. Pakitawag ng tulong medikal, utos niya. Pagkatapos ay sinabi niya sa lahat, magkakaroon tayo ng 15 minutong pahinga. Pakiusap lahat maliban sa mga may kinalaman sa kaso at sa mga medikal na kawani ay lumabas muna ng korte. Habang unti-unting lumalabas ang mga tao, nagbubulungan tungkol sa mga nangyari, dumating ang mga paramedic para suriin si Ricardo. Agad nilang natukoy na mataas ang kanyang presyon at magulo ang tibok ng puso, kaya't kailangan siyang dalhin sa ospital. Habang sinusuri siya, nanatiling alerto si Max. Paminsan-minsang bumabalik kay Emma na parang nagbibigay ng ulat bago muling pumesto sa tabi ni Ricardo. Tama ang aso, napansin ng isang paramedic habang inihahanda si Ricardo para isakay. Kung walang agarang lunas, baka nauwi ito sa matinding atake sa puso. Si Mariana naguguluhan kung dapat bang samahan ng asawa o manatili kay Emma, ay lumapit kay Melissa Rodriguez na may halatang pag-aalala. Hindi ko kayang iwan si Emma mag-isa, pero kailangan din ako ni Ricardo. Bago pa man makasagot si Rodriguez, sumingit si Dr. Jimenez. Ako na ang bahala kay Emma. Siguro mas makabubuti kung sumama si Max kay Ginoong Torres. Baka makatulong ang kanyang kakayahan sa mga doktor. Habang maingat na pinagmamasdan ang sitwasyon, nagbigay ng kakaibang mungkahi si Hukom Ortiz. Ginang Torres, okay lang po ba na pansamantalang manatili ang inyong apo sa aking opisina kasama si Dr. Jimenez habang inaasikaso natin ito? Ipinapangako kong walang desisyong gagawin habang wala ka. Tiningnan ni Mariana si Emma na bahagyang tumango bilang pagsang-ayon. Habang inilalabas si Ricardo ng mga paramedic kasama si Max at si Mariana na nag-aalala sa likod, sinamahan naman ni Hukom Ortiz sina Emma at Dr. Jimenez papunta sa kanyang pribadong opisina. Ang natitirang mga tao sa korte, kabilang sina Elena Perez at ang mga abogado, ay pinabalik makalipas ang 1 oras. Sa maluwag na opisina, nanatiling tahimik si Emma sa isang malaking upuang balat na kayuko ang tingin. Maingat na nanatili si Dr. Jimenez sa kanyang tabi, ikinukwento ang tungkol sa kanyang German Shepherd noong bata pa siya at nagtatanong ng mga bagay na hindi kailangan ng sagot mula kay Emma. Tahimik na nanonood si Hukom Ortiz mula sa kanyang lamesa, pinahahalagahan ang maingat at banayad na paraan ni Dr. Jimenez. Matapos ang halos 20 minutong, halos siya lang ang nagsasalita. Inilabas ni Dr. Jimenez ang ilang litrato mula sa kanyang bulsa. Kuha ito noong mga pagbisita ko, sabi niya habang inilalapag ang mga ito sa mesa sa harap ni Emma. Napakagaling mong nagturo sa kanila. Siguradong magiging proud ang mga magulang mo. Nagsimulang tumingin si Emma sa mga litrato na nagpapakita sa kanya at sa mga aso habang nagsasanay. Sa unang pagkakataon, nagpakita siya ng malinaw na interes sa ibang bagay bukod sa kalagayan ng kanyang lolo. Dahan-dahan niyang inabot ang isang litrato ni Max na nakatayo sa kanyang tabi. Kahanga-hanga siya, patuloy ni Dr. Jimenez, lahat sila, pero ang papel mo ang pinakakahanga-hanga, yung paraan ng pakikipag-ugnayan mo at kung paanong nabuo mo ang tiwala nila, napaka-espesyal. Si Hukom Ortiz na tahimik na nanonood ay sa wakas ay nagsalita. Emma, alam kong mahirap ito. Lahat pinag-uusapan ka, gumagawa ng mga desisyon tungkol sa kinabukasan mo. Parang wala kang boses sa sarili mong kwento. Lumapit siya mula sa kanyang mesa, papunta sa isang upuan, malapit kay Emma, ngunit nanatili sa maayos na distansya bilang respeto. Narito ako para makinig kung handa ka ng magbahagi. Hindi mo kailangang magsalita kung masyado pa itong mabigat para sa iyo ngayon. Tumingin si Emma sa hukom tapos muling ibinaba ang tingin sa mga larawan.
Pagkalipas ng ilang sandali, itinuro niya ang isang litrato kung saan makikitang nakapaligid sa kanya ang 6 na aso sa sahig ng sala. "Pamilya mo!" banayad na sabi ni Hukom Ortiz. Tumango si Emma bilang tugon. Naramdaman ni Dr. Jimenez ang pagkakataon at agad niyang inilabas ang isang notepad mula sa kanyang maleta. "Gusto mo bang isulat ang iniisip mo?" Mahinahong tanong niya. "O baka mas gusto mong iguhit ito?" Tinanggap ni Emma ang notepad at panulat at agad siyang yumuko upang magsulat. Seryoso ang kanyang muka. Umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid ang tunog ng panulat sa papel. Nang ipakita na niya ang isinulat, parehong nagulat ang dalawang nakatatanda, hindi dahil sa isang guhit, kundi dahil sa isang malinaw at maayos na pangungusap. "Pakiusap, huwag ninyong kunin ang mga aso ko. Sila ang nagpapalayas ng masasamang panaginip." Saglit na natahimik si Dr. Jimenez, halatang humanga. "Emma, ang ganda ng sulat mo," sabi niya. Mabilis na nagsulat ulit si Emma. "Marunong din akong magbasa. Tinuruan na ako ni na mama at papa nung bata pa ako." Napansin ni Hukom Ortiz ang mas malalim na dahilan at mahinahong nagtanong, "Bakit hindi ka nagsasalita? Masakit ba o nakakabigla?" Sandaling nag-isip si Emma bago muling sumagot sa papel. "Pagkatapos ng aksidente, naging mahirap magsalita. Kapag sinusubukan ko, parang hindi gumagana. Nalulungkot sina lola at lolo kapag pinipilit ko ang sarili ko." Sa pamamagitan ng ganitong tahimik na pag-uusap, unti-unting naipakita ni Emma ang malalim niyang pagkaunawa sa kanyang sitwasyon. Alam niya ang mga alalahanin ng komunidad, na iintindihan ang hirap ng kanyang mga lolo't lola, at ipinakita ang isang kaisipang higit pa sa kanyang edad. Ipinaabot din niya kung gaano kahalaga ang mga aso sa kanyang emosyonal na kalagayan, lalo na sa pagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang mga magulang. Naalala pa rin ng mga kamay ko sina mama at papa sa pamamagitan ng mga aso. Isinulat niya, isang makataong paraan ng pagpapahayag na ang pag-aalaga at pagtuturo sa mga aso ay parang patuloy na koneksyon sa kanyang mga magulang. Nang malapit nang matapos ang oras, naghanda na si Hukom Ortiz na ipagpatuloy ang pagdinig. "Kailangan na nating bumalik sa loob ng korte," sabi niya kay Emma. "Dahil sa mga sinabi mo, mas malinaw na ngayon sa akin ang nais mong mangyari." "Pero Emma, mahalagang maiparating sa korte ang nararamdaman mo kahit hindi mo ito masabi ng malakas," mahinahong sinabi ni Hukom Ortiz. Tiningnan ni Emma ang kanyang notepad, seryoso ang muka at isinulat, "Pwede bang manatili si Max dito sa tabi ko?" "Pangako, mananatili siya," sagot ni Dr. Jimenez. Nang muling magsimula ang pagdinig, nakabalik na si Mariana Torres at may dalang magandang balita. Maayos na ang lagay ni Ricardo at kasalukuyang sumasailalim sa mga kinakailangang pagsusuri. Dahil sa mga aso, agad na agapan ang posibleng seryosong karamdaman at naibigay ang tamang lunas sa tamang oras. Ayon sa tagubilin ni Hukom Ortiz, nakahiga na ngayon si Max sa paanan ni Emma sa ilalim ng mesa sa unahan ng silid, simbolo ng matibay na ugnayan na siyang sentro ng usaping ito. Bago natin simulan ang huling argumento, wika ni Hukom Ortiz, nais kong ibahagi ang mga bagong bagay na aking natutunan sa ating pansamantalang pahinga. Ikinuwento niya ang naging pag-uusap nila ni Emma. Binigyang diin ang mga isinulat ng bata at ang kanyang matibay na kagustuhang manatili ang kanyang mga aso. Biglang tumayo ang abogado ni Elena Perez. Kagalang-galang na hukom ang pakikipag-usap ng pribado sa isang menor de edad na walang kasamang abogado ay hindi pangkaraniwan. Nais naming huwag isama sa talaan ng korte ang mga pahayag na iyon. Matatag na tumingin si Hukom Ortiz sa abogado. Counsel, ang pangunahing tungkulin ng korteng ito ay protektahan ang kapakanan ng bata.
Isasaalang-alang ko ang lahat ng mahalagang impormasyon, lalo na kung ito mismo ang paraan ng bata upang maipahayag ang kanyang saloobin. Nagpatuloy ang abogado, ang batang ito ay lubhang apektado sa emosyon at labis ang pagkapit niya sa mga hayop na ito. Hindi siya nasa posisyong gumawa ng desisyon para sa sarili niyang kapakanan. Habang umaalingaw-ngaw ang mga salitang yon sa silid, isang biglaang pagbabago ang naramdaman sa buong korte. Si Emma, na tahimik na nakaupo sa tabi ng kanyang lola, ay biglang tumuwid ang upo. Inabot niya ang ulo ni Max at marahang hinaplos ito. Nanatiling kalmado ang aso habang tumayo si Emma at pumuwesto sa tabi niya. Sinubukang lapitan ni Mariana ang kanyang apo. Emma, anak, hindi mo kailangang... Pero nakalapit na si Emma, mahinahong ipinatong ang kanyang kamay sa likod ni Max, na para bang sa presensya ng aso ay nakakahanap siya ng lakas ng loob. Tumahimik ang buong korte, lahat ng mata nakatuon ngayon sa munting figura na nasa gitna ng kontrobersya sa kanilang komunidad. Tiningnan ni Emma ang karamihan, bago ituon ang paningin kay Hukom Ortiz. Ang mga aso, mahina niyang sabi, halos hindi marinig. Nagulat siya sa sarili niyang boses at sandaling tumigil. Lumapit pa si Max sa kanya na parang sumusuporta at huminga siya ng malalim. Pinoprotektahan nila ako, sabi niya, mas buo ang tinig kahit halatang kinakailangan pa rin ng lakas sa bawat salita. Nang nangyari ang aksidente, ang kumuha kina mama at papa, nasa likod ako ng kotse. Hinila ako ni Max palabas bago pa ako abutan ng apoy. Isang ingay ng gulat ang umalingaw-ngaw sa buong korte. Ang revelasyong ito na si Emma ay nasa loob ng sasakyan sa mismong trahedya na kumitil sa buhay ng kanyang mga magulang at na si Max ang nagligtas sa kanya ay hindi kailanman nabanggit sa anumang ulat o nakaraang pagdinig. Napahawak si Mariana Torres sa kanyang bibig habang dumadaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. Hindi niya kailanman sinabi sa amin, mahinang bulong niya kay Rodriguez. Akala namin kasama niya ang yaya niya nung araw na iyon. Ang sabi lang ng pulis, ligtas siyang natagpuan sa lugar ng aksidente. Nagpatuloy si Emma, nanginginig ang tinig, ngunit palakas ng palakas ang determinasyon. Iniligtas ako ni Max at ngayon silang lahat ang tumutulong sa akin. Pinoprotektahan ako mula sa mga bangungot, mula sa mga alaala na patuloy akong sinusundan. Sandaling natigilan ang kanyang boses. Pakiusap, huwag ninyo kaming paghiwalayin. Sila na lang ang natitirang koneksyon ko kina mama at papa. Natahimik ang buong silid habang bumalik si Emma sa kanyang upuan. Si Max ay laging nasa tabi niya. Niakap siya ni Mariana, tahimik na umiiyak habang si Emma ay tila wala ng emosyon, pagod na sa kanyang matinding pagbubunyag, ngunit hindi na rin lumuluha. Bagamat halatang apektado, nanatiling propesyonal si Hukom Ortiz habang nagsalita sa lahat ng naroon. Mukhang narinig natin ngayon ang pinakamahalagang patotoo sa kasong ito. Gang Perez, nais mo bang tumugon? Si Elena Perez na unti-unting lumuwag ang tindig habang nagsasalita si Emma ay dahan-dahang tumayo. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang kaso, tiningnan niya si Emma hindi bilang isang isyu na kailangang lutasin, kundi bilang isang batang karapat-dapat sa malasakit. Kagalang-galang, panimula niya, may pag-aalinlangang bihira sa kanyang tinig. Sinimulan ko ang kasong ito sa paniniwalang nasa panganib ang bata. Naninindigan pa rin akong kailangan ng tamang pag-iingat. Tumigil siya, tila may labang nagaganap sa kanyang isipan. Ngunit matapos ang lahat ng nasaksihan natin ngayon, hindi ko na kayang igiit na dapat alisin ang mga hayop na ito sa buhay ni Emma. Pinigilan siya ng kanyang abogado sa braso. Halatang nag-aalala, ngunit nagpatuloy si Elena.
Nais kong bawiin ang aking petisyon at sa halip ay magmungkahi na maglabas ang korte ng kautusan para sa propesyonal na pagsubaybay upang matiyak ang kaligtasan at makatulong sa patuloy na paggaling ni Emma. Tumango si Hukom Ortiz bilang pag-unawa. Salamat, Gingides Perez. Pinahahalagahan ko ang iyong kahandaang muling pag-isipan ang iyong posisyon. Pagkatapos ay hinarap niya ang buong korte. Dahil sa pambihirang kalikasan ng kasong ito at sa mga patotoo ngayong araw, handa na akong ilahad ang aking pasya. Ibinigay ni Hukom Ortiz ang kanyang hatol ng may maingat na pagsusuri. Kinikilala ang mga alalahanin ng lahat, ngunit binibigyang diin ang natatanging ugnayan ni Emma sa kanyang mga aso. Ipinag-utos niya ang 6 na buwang panahon ng pagmamasid na sasamahan ng regular na pagtatasa mula sa Child Welfare Services at mga eksperto sa asal ng hayop. Itinalaga rin si Dr. Jimenez upang bumuo ng isang therapeutic na programa na makatutulong sa pagpapalawak ng kakayahan ni Emma sa komunikasyon. Ang pinakamahalaga, pinayagan ng hukuman na manatili ang mga aso kay Emma sa kondisyon na ipatutupad ang mga proteksyong hakbang at bibigyan ng karagdagang suporta ang kanyang mga lolo't lola upang matulungan sila. Nauunawaan ng hukuman na walang perpektong solusyon sa mga kasong may kinalaman sa trauma ng isang bata. Pagtatapos ni Hukom Ortiz, ngunit kapag ang isang bata ay nakahanap ng pag-asa sa isang hindi karaniwang paraan, tungkulin nating palaguin ang pag-asang iyon habang tinitiyak ang kanyang kaligtasan. Iyon ang naging layunin ko ngayong araw. Pagkatapos ng pagdinig, naging abala ang buong silid ng korte. Nag-uunahang kumuha ng larawan ang mga mamamahayag, habang ang mga tao ay nagbubulungan tungkol sa naging pasya ng hukom. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling malapit si Emma sa kanyang lola. Ang kamay ay nakapatong kay Max na parang walang pakialam sa ingay sa paligid. Bagaman muli siyang natahimik matapos magsalita sa publiko sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang katahimikang iyon ay kusa, kalma at malalim. Minsan lamang nababasag ng mahihinang salita para kay Max, ang asong minsan nang nagligtas sa kanya at ngayon muli. Kinabukasan, sumikat ang araw na maliwanag at kapansin-pansin ang magaan na pakiramdam sa bahay ng mga Torres. Lumabas si Emma para sa karaniwan niyang paglalakad kasama ang mga aso at sa pagkakataong ito, wala na ang mga usisero. Habang naglalakad, nilapitan siya ng ilang tagabayan upang bumati at ipahayag ang suporta sa naging desisyon ng hukuman. Kadalasan ay tumutugon lamang siya sa pamamagitan ng tango, ngunit kapansin-pansin ang mas magaan niyang kilos at damdamin. Ibinahagi ni Mariana kay Melissa Rodriguez sa kanilang unang follow-up na pagbisita na nagsimula nang magsalita si Emma sa bahay, mga simpleng, tuwirang pangungusap tungkol sa pang-araw-araw na gawain na palatandaan ng unti-unting pag-usad, parang may nabuksan sa kanya pagkatapos niyang magsalita sa korte, ani Mariana. Hindi naman siya biglang naging madaldal, pero parang hindi na siya gaanong natatakot magsalita ngayon. Habang lumilipat na ang pansin ng publiko sa ibang balita, unti-unting nawala sa sentro ng usapan si Elena Perez. Tinanggap niya ang katahimikan ng bagong buhay, iniiwasan ang media at hindi na dumadalo sa mga sosyal na pagtitipon. Paminsan-minsan ay nakikitang bukas ang ilaw sa kanyang bahay hanggang gabi, senyales ng pagiging abala. Pero bihira siyang lumabas at kadalasan ay para lamang sa mga mahahalagang lakad. Nabanggit ng kanyang asawa sa ilang kaibigan na si Elena ay nasa panahon ng personal na pagninilay, ngunit hindi siya nagbahagi ng marami tungkol sa tunay na kalagayan nito. 2 linggo matapos ang pagdinig, sinimulan ni Dr. Jimenez ang programang pangterapeutika na iniutos ng korte.
3 beses sa isang linggo siyang bumibisita sa bahay ng mga Torres, nakikipag-ugnayan kina Emma at sa kanyang mga aso sa mga sesyon na nagdodokumento ng kanilang progreso, habang unti-unting ipinapakilala ang mga bagong gawain upang mapalawak ang kakayahan ni Emma na makipag-usap hindi lamang sa kanyang mga aso, kundi pati sa ibang tao. Si Ricardo, na dahan-dahang bumabangon mula sa sakit sa puso, ay madalas na nanonood mula sa kanyang upuan. Paminsan-minsan ay nagbibigay ng payo mula sa mga teknik ng kanyang anak sa pagtuturo ng aso. Isang mainit na Huwebes ng umaga sa unang bahagi ng Hunyo, iminungkahi ni Dr. Jimenez na ilipat muna ang sesyon sa isang pampublikong hardin malapit sa pantalan. Makakatulong ang pagbabago ng tanawin para makita kung paano sila umaangkop sa bagong kapaligiran, paliwanag niya kay Mariana. At makabubuti rin para sa ating lahat ang sariwang hangin at sikat ng araw. Tahimik at maayos ang naging sesyon sa hardin. Maingat na pinangunahan ni Emma ang mga aso sa mga pagsasanay habang sumasagot kay Dr. Jimenez gamit ang mga maiikling salita o kilos ng pagsang-ayon. Napansin sila ng ilang nagdaraan at mahinahong ipinaliwanag ni Dr. Jimenez ang kanilang ginagawa. Sapat upang mapawi ang kuryosidad ng mga tao, ngunit hindi gaanong detalyado upang maprotektahan si Emma mula sa hindi kinakailangang atensyon. Habang nag-aayos na sila para umalis, biglang nag-iba ang kilos ni Emma. Humigpit ang hawak niya sa balahibo ni Max, isang palatandaan ng kanyang pagkabalisa. Sinundan ni Dr. Jimenez ang direksyon ng tingin ni Emma at nakita si Elena Perez, nakatayo sa gilid ng landas sa hardin, may hawak na supot ng pinamili at may ekspresyong hindi maipinta. Bago pa makakilos si Dr. Jimenez, lumapit na si Elena, halatang hindi niya dala ang dati niyang kumpiyansa, tila may mabigat siyang pasan. Huminto siya, ilang talampakan mula kay Emma. Ang tinig ay banayad. Emma, sabi niya, saglit na tumigil at tiningnan si Dr. Jimenez na para bang humihingi ng pahintulot. Maari ba kitang makausap sandali? Saglit ding nagtama ang kanilang mga mata at idinagdag niya, siyempre sa harap ng wastong patnubay. Nakatuon ang atensyon ni Dr. Jimenez kay Emma na humigpit ang pagkakahawak sa mga aso ngunit nanatiling kalmado. Nasa sayo ang desisyon, Emma. Malumanay niyang paalala. Tinitiyak na alam ng bata ang kanyang karapatan sa sitwasyon. Hindi mo kailangang makipag-usap kung ayaw mo. Sa ikinagulat ni Dr. Jimenez, bahagyang tumango si Emma, bagaman maingat niyang pinwesto si Max sa pagitan nila ni Elena, na parang isang depensang panangga. Sa tahimik na pagsang-ayon ni Emma, dahan-dahang lumapit si Elena. Kailangan kitang humingi ng tawad, panimula niya. Ang dati matatag na tinig ay ngayoy malambot at hindi tiyak. Akala ko noon ay para sa ikabubuti mo ang ginagawa ko, pero nagkamali ako ng tangkaing alisin sayo ang mga aso. Tumigil siya, tila nahihirapang ituloy. Mayroon pa akong kailangang sabihin, isang bagay na matagal ko nang ikinahihiya. Maingat na pinagmasdan ni Dr. Jimenez ang reaksyon ni Emma, handang humakbang kung kinakailangan. Gings Perez, kung masyado na ito para kay Emma. Naroon ako, biglang sabi ni Elena, na parang hindi na napigilang lumabas ang katotohanan. Noong gabing namatay ang iyong mga magulang, ako ang nagpatakbo ng sasakyang lumagpas sa stoplight. Tahimik na bumalot sa kanilang paligid habang lumulubog ang bigat ng kanyang mga salita. Natigilan si Emma, nanlaki ang mga mata, hindi makagalaw. Ang mga aso, na tila naramdaman ang bigla niyang tensyon, ay bahagyang gumalaw, pinalibutan siya bilang proteksyon. Umuulan ng malakas nung gabing iyon, mahinang bulong ni Elena, puno ng emosyon ang bawat salita. Nakikipagtalo ako sa asawa ko sa telepono. Hindi ko napansin na nagbago na pala ang ilaw.
Huli na nang makita ko ang sasakyan ng iyong mga magulang. Dumaloy na ang mga luha sa kanyang pisngi. Ayon sa pulisya, isa iyong malagim na aksidente dahil sa sama ng panahon at halos walang makita sa daan. Wala akong kinaharap na kaso pero bit-bit ko ang pagkakasala araw-araw. Lumapit si Dr. Jimenez upang protektahan si Emma, ngunit laking gulat niya nang marahan siyang pigilan ng bata sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang braso. Bagaman maputla ang mukha, nanatiling nakatutok ang tingin ni Emma kay Elena, matindi at tila mas malalim pa sa kanyang murang edad. Sa tuwing nakikita kitang naglalakad kasama ang mga aso sa harap ng bahay ko, patuloy ni Elena, pakiramdam ko ay parang multo ang bumibisita sa akin. Ang pagkakasalang itinago ko ay biglang bumalik. Paulit-ulit kong sinabi sa sarili kong delikado ka, nabanta ang mga aso, anumang rason na pwedeng pagtakpan ang pakikialam ko. Pinaniwala ko ang sarili kong ginagawa ko ito para sa tama, para kahit paano'y matubos ko ang kasalanan ko. Naputol ang kanyang tinig, pero nang makita kita sa korte, nang marinig ko ang tinig mo sa unang pagkakataon, napagtanto kong hindi kita pinoprotektahan, tinatakpan ko lang ang sarili ko mula sa sariling pagsisisi. Tumagal ang katahimikan ni Emma. Nang matagal, kaya't nagsimulang mabahala si Dr. Jimenez sa kalagayan ng kanyang isip. Bago pa siya makapagsabi na dapat na silang bumalik, nagsalita na si Emma. Mahina ang tinig, ngunit malinaw. Nasaktan mo sina mama at papa. Tumango si Elena habang patuloy ang pag-agos ng luha. At wala na akong magagawa para mabawi ang pinsala. Naiintindihan ko kung galit ka sa akin. Pamilyar ang amoy mo sa mga aso, biglang sinabi ni Emma, isang napagtanto na ikinagulat ng dalawang nakatatanda. Kaya sila palaging nag-aalala tuwing dumadaan kami sa bahay mo. Naalala ka nila mula sa aksidente. Ang bagong impormasyong ito na naalala ng mga aso si Elena mula sa lugar ng banggaan ay tumama ng mabigat. Halos lumiit si Elena sa kinatatayuan niya, yumuko ang balikat na para bang pinoprotektahan ang sarili mula sa bigat ng katotohanan. Pinagsisisihan ko ito, Emma. Matagal ko nang gustong aminin pero pinigilan ako ng takot. Hindi ko inaasahang patawarin mo ako. Ngunit bago pa niya maipagpatuloy ang sasabihin, biglang may nangyaring hindi inaasahan. Isang siklista ang biglang lumiko sa kanto ng daan sa hardin at isang grupo ng mga kalapating nagpapahinga ang nagliparan. Ang ingay sa likod ni Emma ay ikinagulat niya, kaya't bahagya siyang napatalon. Si Max na binasa ang kilos ni Emma bilang senyales ng panganib. Agad na gumalaw upang protektahan siya, pumwesto sa pagitan niya at nang biglang kaguluhan. Sa iglap ng kaguluhan, lumapit si Elena, maaari sanang para patatagin ang sarili o marahil upang abutin si Emma. Ngunit si Max na alerto na at nakaharap sa taong inaakala niyang banta sa pamilya, ay kumilos ayon sa kanyang instinct. Lumapit siya at tumahol ng may babala, hindi umaatake, ngunit malinaw ang kanyang intensyon na hadlangan. Nagulat si Elena sa biglaang kilos ng aso at natumba siya paatras sa sementadong landas. Mabilis na kumilos si Dr. Jimenez, sumigaw ng utos kay Max. Isang utos na si Emma mismo ang nagturo sa kanya noong pagsasanay. Agad na umurong si Max at bumalik sa tabi ni Emma, ngunit naroon na ang pinsala. Nakabagsak si Elena sa lupa, hawak ang braso at hingal na hingal. Nasaktan ka ba, Ginang Perez? Tanong ni Dr. Jimenez habang lumuhod siya sa tabi nito, sinusuri kung may sugat o pinsala. Ang braso ko, sigaw ni Elena. Sa tingin ko nabali ito dahil sa pagkakahulog. Tumingin siya sa likod ni Dr. Jimenez patungo kay Emma na nagawang pakalmahin ang mga aso sa kabila ng naganap na gulo. Hindi ako kinagat ng aso, pinoprotektahan lang niya siya. Nadulas lang talaga ako. Kahit malinaw ang paliwanag ni Elena, mabilis na kumalat ang balita. Isang nakakita sa parke ang agad tumawag sa siyam na isa at mali ang naiulat. Isang pag-atake raw ng aso.
Maya-maya pa, dumating ang mga pulis at paramediko at ang gulong pilit na iniiwasan ni Hukom Ortiz ay biglang nangyari. Habang inilalagay si Elena sa stretcher, patuloy niyang sinasabi na hindi siya inatake ng aso. Lumapit si Officer Connelly kay Emma, halatang nag-aalangan. "Pasensya na Emma," sabi niya ng marahan. "Pero kailangan ko munang dalhin si Max sa animal control habang nililinaw natin ang sitwasyon. Standard procedure to kapag may nasaktan kahit walang kagat." Bumagsak ang mukha ni Emma na wala bigla ang tiwalang naipundar niya habang mahigpit niyang hinawakan ang balahibo ni Max. Lumapit si Doktor Jimenez para ipaliwanag ang lahat gamit ang mismong sinabi ni Elena na hindi naging agresibo ang aso, pero umiling lang si Officer Connelly puno ng panghihinayang. "Wala akong magagawa, Doc. Kailangan naming sundin ang protocol. Huwag kang mag-alala, aalagaan siya ng maayos at maaari mo siyang bisitahin habang inaayos pa ito." Habang maingat na inilalagay ni Officer Connelly ang tali sa kwelyo ni Max, biglang bumalik ang tinig ni Emma. "Wag!" sigaw niya, punong-puno ng sakit ang kanyang boses. "Pakiusap! Pinoprotektahan lang niya ako! Wag mo siyang kunin!" Tumigil ang opisyal, kita sa mukha niya ang pagkalito na parang kinakalaban niya ang tungkulin sa gitna ng kanyang simpatsya. "Pasensya na Emma, panandalian lang to. Maayos din natin agad," malumanay niyang tugon. Mula sa kanyang stretcher, pinilit magsalita ni Elena kahit nanghihina. "Hindi kasalanan ng aso," mariin niyang sinabi sa mga paramediko. "Isama niyo yan sa ulat. Nadulas lang ako. Ginagawa lang ng aso. Ang tungkulin niya ang protektahan ng bata." Pero sa kabila ng kanilang taos-pusong pakiusap, sinunod pa rin ang protocol at si Max ay dahan-dahang dinala papunta sa van ng animal control. Bumuhos ang luha ni Emma habang yakap siya ni Dr. Jimenez, sagad sa puso ang kanyang lungkot na damang-dama ng lahat ng naroon. Ang 5 pang German Shepherd ay umikot sa paligid niya, umiiyak, waring nakikiramay sa pagkawala ng kanilang kasama at sa halatang paghihirap ng kanilang tagapag-alaga. Ang pangyayaring ito sa pampublikong hardin ay naging matinding dagok sa paglalakbay ni Emma, isang malalim na pagsubok sa gitna ng kanyang pag-unlad. Ngunit sa loob ng masakit na karanasang ito, unti-unti nang nabubuo ang isang kahangahangang pagbabago, isang pagbabagong hindi lang sa buhay ni Emma, kundi pati na rin sa pananaw ng buong komunidad tungkol sa katapatan, pagpapatawad at paghilom. Kinabukasan, nakaupo lamang si Emma Torres sa harapan ng bahay ng kanyang mga lolo't lola, hindi gumagalaw. Ang 5 niyang natitirang German Shepherd ay tahimik na nakapaligid sa kanya. Mula nang kunin si Max, muli siyang bumalik sa malalim na pananahimik na bumalot sa kanya noong mga buwan matapos mamatay ang kanyang mga magulang. Paulit-ulit na sinubukan ni Mariana na hikayatin ang apo na bumalik sa normal. Inaalok siya ng paborito niyang pagkain na hindi man lang niya tinitingnan at binibigyan siya ng mga salitang pampalubag loob na tila hindi niya naririnig. Si Ricardo naman, binaliwala ang utos ng kanyang doktor at walang tigil sa pagtawag sa mga kinauukulan. Nakikiusap na itama ang tinawag niyang isang matinding kawalang katarungan. Maagang dumating si Dr. Jimenez matapos magpalipas ng gabi sa Animal Control Center para tiyaking maayos ang kalagayan ni Max. Kalma at alerto ang aso, walang anumang senyales ng agresibong ugali na magbibigay dahilan para sa matagal na quarantine. Maayos ang pag-aalaga sa kanya, sabi ni Dr. Jimenez kay Emma habang lumuhod upang silipin ang malungkot niyang mga mata, at si Officer Connelly ay humihiling ng agarang pagrepaso sa kaso. Ang agarang repaso ay isinakatawan ni Melissa Rodriguez na dumating sa bahay ng mga Torres bago magtanghali. Bit-bit ang isang tablet, mabigat ang ekspresyon ng kanyang mukha, para bang may maselang balitang daladala.
Komplikado ang kaso, bungad ni Melissa Rodriguez nang maanyayang makapasok ni Mariana. Na-discharge na si Ginang Perez mula sa ospital. May bali ang kanyang pulsuhan kahit paulit-ulit niyang sinasabi na hindi siya inatake ng aso. Ang insidente ay nagbunsod pa rin ng obligadong safety evaluation ayon sa direktiba ni Hukom Ortiz. Hindi na napigilan ni Ricardo ang kanyang inis at malakas niyang pinagsalpok ang kamay sa lamesa. Yang babaeng yan ang ugat ng lahat ng problema namin. Mula sa aksidenteng pumatay sa anak namin hanggang sa gulong ito, siya ang dahilan. Mr. Torres, singit ni Rodriguez na may babala sa tinig, ang pagiging emosyonal ay hindi makakatulong kay Emma sa ngayon. Kailangan nating ituon ang pansin sa legal na aspeto at hanapin ang pinakamainam na hakbang. Pagkatapos ay lumingon siya kay Dr. Jimenez. Kayo ang nakasaksi sa buong pangyayari. Kailangan ko ng detalyadong salaysay ninyo para sa report na ginagawa ko. Habang abala ang mga matatanda sa pag-uusap sa kusina, nanatili si Emma sa porch. Tila hindi apektado sa mga kaguluhan sa loob ng bahay. Tanging si Duke ang pinakamasensitibong aso niya matapos si Max ang nakakuha ng kahit kaunting reaksyon mula sa kanya. Paminsan-minsan, tinatapik niya ito ng marahan habang nakapatong ang ulo ng aso sa kanyang hita. Bigla namang naputol ang talakayan sa kusina sa pagdating ni Miguel Gallardo, ang may-ari ng lokal na kainan na may mga tattoo at siyang tumindig para kay Emma sa pagpupulong ng bayan. Pasensya na kung bigla akong pumasok, sabi niya mula sa pintuan ng kusina, halatang medyo naiilang. Pero may kailangan kayong makita. Hawak niya ang isang maliit na USB drive. Noong 1 taon, nagpakabit kami ng security cameras sa paligid ng restaurant bilang bahagi ng Harbor Revitalization Project. Nakukuha nito ang view ng baybayin at bahagi ng public garden. Saglit niyang tiningnan si Emma na nakaupo pa rin sa porch. Pagkatapos ng nangyari kahapon, sinuri ko ang mga footage nitong mga nakaraang buwan. May isang partikular na video, mga 8 linggo na ang nakalipas na napakahalaga. Inakay ni Mariana ang lahat papasok sa sala kung saan sila ay nagtipon sa paligid ng lumang desktop computer ni Ricardo na unti-unting bumuhay. Ikinabit ni Miguel ang USB at binuksan ang isang video file na may markang 6 na linggo bago ang pagdinig sa korte. Martes ng umaga yon, paliwanag niya. Karaniwan, dumadaan si Emma sa harap ng restaurant sa umaga habang naglalakad, pero hindi siya dumaan noon. Nag-alala kami kaya agad kong chinek ang mga kamera, pero noon wala akong napansin na kakaiba. Dapat noon pa man ay mas tiningnan ko ng mabuti. Kahit medyo malabo ang video, malinaw nakita ang public garden mula sa mataas na anggulo. 54 na 7 minuto ng umaga ang oras sa screen, mas maaga kaysa karaniwang lakad ni Emma. Kitang-kita si Emma na naglalakad mag-isa, si Max lang ang kasama. Lumapit siya sa maliit na pandekораsyong lawa sa gitna ng hardin at lumuhod sa gilid nito. Tila sinisilip ang tubig. Pinaklining yang pond na yan nung linggong yon, dagdag ni Miguel. Kalahati na lang ang laman kasi may inaayos pero bukas pa rin ang pump. Sa video, inabot ni Emma ang isang laruan, tila isang maliit na bangkang naipit sa gitna ng lawa. Bigla na lang siyang nadulas at nahulog, una ang ulo, sa mababaw pero madulas na tubig. Agad na kumilos si Max. Tumalon siya sa pond, maingat na pumesto sa ilalim ni Emma para itulak siya paakyat. Sa gitna ng tensyonadong mga sandali, nagawa niyang itulak si Emma palapit sa gilid ng lawa. Ginamit ang lakas niya para tulungan siyang makabalik sa semento. Bagsak si Emma sa gilid ng lawa, matindi ang pagubo habang si Max ay umakyat din sa tabi niya, nanginginig habang inaalis ang tubig sa kanyang balahibo. Maingat siyang tinulak ni Max hanggang sa makaupo siya.
Sa video, makikita ang mahigpit na yakap ni Emma kay Max. Nanginginig siya pero mukhang hindi nasaktan. Makalipas ang ilang minuto, tumayo siya, bagamat nanghihina at umalis ng hardin na si Max ang nagsilbing sandalan. Walang ibang taong nakita sa buong tagpo. Pagkatapos ng video, bumulusok ang katahimikan sa loob ng sala ng mga Torres. Nanginginig ang mga kamay ni Mariana habang itinakip ito sa kanyang labi. Mahina ang boses ng sabihin, hindi niya sinabi sa atin. Naalala niya, pag-uwi niya nung umaga na yon, basang-basa ang damit niya. Sabi lang niya nadulas siya sa isang basang parte. Kung wala si Max, tinitigan ni Dr. Jimenez ang nakapost na imahe sa screen. Yan mismo ang sinasabi ko tungkol sa koneksyon nilang dalawa. Hindi lang sumusunod si Max kay Emma, pinoprotektahan talaga niya ito at marunong siyang magdesisyon kapag nasa panganib ang bata. Si Rodriguez naman, mabilis ang pagtatype sa tablet habang muling nabuhay ang determinasyon sa kanyang tinig. Napakahalaga ng video na ito para maintindihan ang nangyari kahapon. Pinapakita nitong ang kilos ni Max kay Ginang Perez ay forma ng proteksyon, hindi pag-atake. Tumutugma ito sa pattern na nakikita na natin ngayon. Tumingin siya kay Miguel. Ginoong Galardo, maaari ba naming gamitin ang video na ito para sa opisyal na pagsusuri? May mga backup na ako, sabi ni Miguel habang iniaabot sa kanya ang isa pang USB drive at handa akong tumestigo sa korte. Bayani ang asong yon. Walang duda, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa video sa buong Hyannis dala ng mabilis na tsismisan sa bayan. Ang mga taga roon na dati hindi sigurado kung kaninong panig sila papanig, ngayon ay galit na galit sa pagkakakulong ni Max na sa tingin nila ay hindi makatarungan. Pagsapit ng hapon, isang mainit na grupo ang nagtipon sa harap ng opisina ng Animal Control. May hawak na mga placard na minadaling gawin na may nakasulat na palayain si Max at ang mga bayani ay hindi dapat nakakulong. Lalong uminit ang sitwasyon kinabukasan ng umaga nang dumating si Eleanor Perez sa bahay ng mga Torres. Nakabalot sa cast ang kanyang braso at halata sa kanyang mukha ang sakit, ngunit determinado siya. Hindi siya dumaan sa loob ng bahay, dumiretso siya sa porch kung saan naroon sina Emma at ang kanyang mga aso. Emma, mahinaw niyang sabi, panatilihing may agwat sa pagitan nila. Kakalaman ko lang tungkol sa nangyari sa lawa, kung paano ka iniligtas ni Max. Tumigil siya sandali, parang nangangalap ng lakas ng loob. May mabigat akong kasalanan, mas malala kaysa sa iniisip mo. Ang aksidente na kumitil sa buhay ng mga magulang mo, hindi iyon ganap na totoo gaya ng pagkakakwento ko kahapon. Matalim at maingat ang tingin ni Emma habang nagpatuloy si Eleanor. Sinabi kong na-distract ako dahil nagtatalo kami ng asawa ko. Totoo yon pero may kulang. Huminga siya ng malalim. Uminom ako ng 2 baso ng alak sa pananghalian. Hindi iyon sapat para bumagsak sa legal na blood test, pero sapat para maapektuhan ang pagmamaneho ko, lalo na't masama ang panahon noon. Alam ng mga pulis, pero naging maluwag sila dahil sa reputasyon ko sa komunidad at sa malinis kong record. Umalingaw-ngaw ang kanyang pag-amin, sapat para marinig ng mga nakatayo na ngayon sa pintuan. Napasinghap si Mariana habang sumimangot si Ricardo, litaw ang galit. 2 taon ko nang pasan ang bigat ng kasalanang ito, patuloy ni Eleanor habang dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi. Ginamit ko ang impluwensya ko para pagtakpan ang buong katotohanan. Pinaniwala ang sarili ko na para sa ikabubuti iyon. Pero nang makita-kita kasama ng mga asong iyon, mga asong maaaring makakilala sa akin at ilantad ang totoo, nataranta ako. Pinaniwala ko ang sarili ko na pinoprotektahan kita, pero ang totoo, sarili ko lang ang iniingatan ko. Inilabas ni Eleanor ang isang sobre mula sa kanyang bag gamit ang kamay na hindi nakabenda.
Galing ako sa himpilan ng pulis at nagbigay ng buong pahayag para itama ang lahat. Nagbitiw na rin ako sa lahat ng tungkulin ko sa komunidad. Ipinatong niya ang sobre sa hagdan ng porch. Ito ang formal na sulat na umaako ng buong pananagutan sa nangyari kahapon at nagpapatunay na tama ang ginawa ni Max bilang isang service animal. Naipadala na ng abogado ko ang mga kopya sa Animal Control at kay Judge Ortiz. Tahimik na pinanood ni Emma si Elanar ng ilang saglit bago magsalita sa mahinahon, ngunit matatag na tinig, "Bakit ngayon lang?" Bumagsak ang mga balikat ni Elanar para bang bigat na bigat sa tanong. Nang mapanood ko ang video ng insidente, nakita ko kung paano hindi nagdalawang isip si Max na iligtas ka. Doon ko napagtanto kung gaano ako tumakbo sa sarili kong responsibilidad. Mas matapang at mas may dangal ang asong yun kaysa sa akin. Pinunasan niya ang luha sa kanyang mukha gamit ang kamay na walang benda. Hindi ko na maibabalik ang mga magulang mo. Hindi ko na mabubura ang sakit na nadulot ko. Pero kaya ko pang tiyaking hindi ka mawawalan ng isa pang mahal sa buhay dahil sa akin. Parang tugon sa sinabi ni Elanar, isang police cruiser ang pumasok sa driveway. Bumaba si Officer Connelly kasama ang isang pamilyar at sabik na figura. Si Max, masiglang kumakawag ang buntot habang hinihila ang kanyang leash. Special delivery, anunsyo ng opisyal nang ngumiti ng maluwang. Dahil sa pahayag ni Ginoong Perez, pinabilis ang pagsusuri. Opisyal nang pinawalang sala si Max at kinilala ng korte bilang isang service animal. Ang tagpong sumunod ay matagal na pag-uusapan sa Hyannis. Si Emma, na ilang segundo pa lang ang nakalipas, ay tahimik at pigil, biglang sumigaw sa tuwa at tumakbo pababa ng porch. Nang makita siya ni Max, umupo ito ng matiwasay, habang hinihintay na alisin ni Officer Connelly ang kanyang leash. Pagkatapos, sa gitna ng matinding emosyon, nagtagpo ang aso at ang batang babae. Kumakawag ng matindi ang buntot ni Max habang mahigpit siyang niyakap ni Emma, binubulong ang mga salitang para lang sa kanya. Tahimik na pinanood ni Elanar Perez ang muling pagkikita nila. May mga luha sa kanyang pisngi, hindi luha ng awa sa sarili, kundi ng mas masalimuot na damdamin, pagsisisi na may kasamang simula ng pagtubos. Ang tapat niyang pag-amin at ang mga hakbang na ginawa niya ay hindi sinasadyang naging daan ng paggaling, hindi lamang para kay Emma, kundi marahil para sa kanya rin. Ang matagal na itinagong katotohanan, ngayon ay lantad na sa liwanag ng araw. Masakit, pero sa huli, nagbigay laya sa lahat ng sangkot. Ang tag-init pagkatapos ng maikling pagkakakulong ni Max ay naging panahon ng malaking pagbabago para sa Hyannis at sa buhay ni Emma Torres. Binago ni Judge Ortiz ang nauna niyang desisyon at opisyal na kinilala si Max bilang isang service animal na nagsilbing legal na batayan para matulungan ang ibang pamilyang may katulad na pangangailangan sa buong Massachusetts. Kasama rin sa pagkilalang ito ang lahat ng aso ni Emma na tinukoy bilang bahagi ng kanyang emosyonal na paggaling habang tiniyak ang tamang mga panuntunan sa kaligtasan. Ang pampublikong pag-amin ni Elanar Perez ay malalim ang naging epekto sa komunidad. May ilang taga roon, lalo na yaong dating sumang-ayon sa pagtutol niya sa mga aso ni Emma na nakaramdam ng pagkakanulo. Ngunit may iba ring kinilala ang tapang na kailangan para akuin ang isang napakalaking pagkakamali at pinuri siya sa kanyang huli, ngunit tapat na pagbubunyag. Muling sinuri ng district attorney ang kaso, ngunit hindi na itinuloy ang pagsasampa ng kaso dahil sa pagtatapos ng batas ng prescriptive period para sa mas magaan na kasalanan at kakulangan ng sapat na ebidensya para sa mas mabibigat na paratang. Gayunpaman, kusa pa ring gumawa ng hakbang si Elanar. Isinuko niya ang kanyang lisensya sa pagmamaneho at nagsimula ng lingguhang counseling para sa addiction sa community center.
Sa hindi inaasahang hakbang, iminungkahi rin ni Eleanor ang isang civil settlement sa pamilya Torres, isang trust fund para suportahan ang edukasyon at kinabukasan ni Emma. Sa una, nag-alinlangan sina Mariana at Ricardo dahil tila bayad lamang ito para sa kanilang pagkawala. Ngunit kalaunan, pumayag din sila matapos tiyakin ni Eleanor na sasaklawin din ng trust fund ang pag-aalaga at pagsasanay ng mga aso na inilalahad bilang suporta at hindi simpleng kabayaran. Hindi na natin mababago ang nakaraan, sabi ni Mariana kay Ricardo sa isa sa mga tahimik nilang pag-uusap sa gabi. Pero kaya nating buuin ang mas magandang bukas para kay Emma. Yon ang tunay na nais ni Marco at Sofia. Isa sa mga pinakakapansin-pansing resulta ng lahat ng ito ay ang patuloy na pakikilahok ni Dr. Natalio Jimenez sa buhay ni Emma at ng kanyang mga aso. Batay sa mga unang obserbasyon niya, bumuo si Dr. Jimenez ng isang pinagsamang programa na pinagsasama ang therapy na may kasamang hayop at mga tradisyonal na paraan ng pagpapagaling. Sa programang ito, gumanap si Emma ng dobleng papel bilang pasyente at katuwang dahil ang natatangi niyang ugnayan sa kanyang mga aso ay nagbigay ng mahahalagang ideya para sa mas mabisang disenyo ng programa. Ipinresenta ni Dr. Jimenez ang mga makabago niyang natuklasan sa harap ng mga profesional sa larangan ng mental health sa Behavioral Health Symposium na inorganisa ng Cape Cod Hospital. Hindi lang natin tinitingnan ng isang bata na may alagang aso, paliwanag niya. Si Emma ay nakabuo ng masalimuot na sistema ng komunikasyon na pinagsasama ang kilos ng tao at hayop, kaya nilang magsagawa ng mga koordinadong galaw. Pero ang mas mahalaga, ang samahang ito ang nagsilbing matatag na emosyonal na sandigan ni Emma sa gitna ng matinding trauma, na tumulong upang maiwasan ang malalim na epekto nito sa kanyang pag-unlad. Pagsapit ng Setyembre, lumampas na sa lokal na antas ang balita tungkol sa pag-unlad ni Emma. Napansin ito ng mga mananaliksik sa Tufts University Center for Animals and Public Policy. Matapos ang masusing pagpaplano at pagtiyak sa kapakanan ni Emma, pinayagan ni Mariana at Ricardo ang isang focus na pag-aaral tungkol sa epekto ng ugnayan ni Emma sa kanyang mga aso. Ang mga natuklasan mula sa pananaliksik na ito na isinulat kasama si Dr. Jimenez ay naipublish sa isang kilalang akademikong journal kung saan itinampok si Emma bilang batang co-author. Unti-unting bumukas si Emma mula sa kanyang protektibong katahimikan, mas madalas na siyang nakikipag-usap bagamat kadalasan sa kanyang pamilya at kay Dr. Jimenez pa rin. Ang malalim niyang bokabularyo na nahubog sa maagang pagbabasa ay kadalasang ikinagugulat ng matatanda, lalo't sinasabi ito sa inosente at tapat na tinig ng isang bata. Hindi ko kailangang magsalita para sa mga aso, sabi niya minsan kay Dr. Jimenez sa isa nilang session. Naiintindihan nila ako kahit walang salita, pero ang mga tao kailangan ng salita para maintindihan ang nararamdaman. Pagbalik ng pasukan noong Taglagas, hinarap ng pamilya Torres ang panibagong hamon. Nahirapan si Emma sa karaniwang classroom setting dahil patuloy pa rin siyang nagpapagaling mula sa trauma at mas sanay sa presensya ng kanyang mga aso kaysa sa ibang bata. Matapos ang mahabang pag-uusap kasama ang mga guro at therapist, bumuo sila ng espesyal na schedule. Papasok si Emma sa mga klase sa umaga at magpapatuloy ang kanyang therapy tuwing hapon. Ang panukalang isama ni Emma si Max, ang kanyang service animal, sa paaralan ay una munang tinutulan ng administrasyon dahil sa posibleng abala at mga allergy. Ngunit ang komunidad na dati hati ang opinyon ay muling nagkaisa para kay Emma. Naglabas ng petisyon ng mga magulang, nagsagawa ng espesyal na pulong ang school committee,
At sa huli, napagkasunduan ang isang balansing solusyon. Papayagan si Max na samahan si Emma habang siya ay nag-a-adjust sa paaralan at unti-unting babawasan ang presensya ng aso kapag mas komportable na siya. Sa unang araw niya sa Barnstable Elementary, pumasok si Emma habang mahigpit na hawak ang service vest ni Max at ang kamay ni Mariana. Kahit na naipaliwanag na sa mga estudyante ang tungkol sa kanilang bagong kaklase, likas pa rin ang kanilang pag-uusisa, isang bagay na maaaring ikinabigla ni Emma ilang buwan na ang nakalipas. Ngunit ngayon, nagsalita siya ng may kumpiyansa. Kalmado niyang ipinaliwanag kung bakit kasama niya si Max na maayos na nakaupo sa tabi niya sa kanyang desk. Tinutulungan niya akong kumalma kapag natatakot ako. Mahinahon niyang sabi sa mga kaklase at pinaparamdam niya sa akin na ligtas ako. Pagsapit ng taglamig, nakapag-adjust na si Emma sa buong araw ng pagpasok sa paaralan ng 3 beses sa isang linggo. Si Max naman ay nananatili sa opisina ng guidance counselor, hindi na palaging nasa tabi niya. Sa kabila ng pangambang, may iwan siya sa aralin dahil sa putol-putol niyang edukasyon noong una, nang ibabaw si Emma sa academics, lalo na sa pagbasa at natural sciences. Bagamat mabagal ang pag-usad ng kanyang pakikihalubilo, bago sumapit ang holiday concert ng paaralan noong Disyembre, nagsimula na siyang magkaroon ng ugnayan sa 2 kaklase na kapwa mahilig sa mga hayop. Kasabay ng pagbangon ni Emma, unti-unting nagbago rin ang landas ni Elena Perez patungo sa pagtubos. Matapos ang tapat niyang pag-amin, kusa siyang umatras mula sa mga pampublikong aktibidad, ibinenta ang kanyang malaking bahay na Victorian at lumipat sa isang simpleng apartment malapit sa community center kung saan siya nagsimulang magboluntaryo. Marami ang nag-akala na tuluyan na siyang aalis ng Hyannis, ngunit pinili ni Elena na manatili, tinatanggap ang mga mapanuring mata ng komunidad bilang bahagi ng kanyang sariling proseso ng pagtubos. Isang mahalagang tagpo sa ugnayan ni Elena at ng mga Torres ang biglang dumating sa gitna ng matinding snowstorm na nagdulot ng pagkawala ng kuryente sa buong Cape Cod. Habang bumabagsak ang temperatura at humihina ang kalusugan ni Ricardo, nagtayo ng mga warming center ang mga emergency service para sa mga nasa panganib. Sa pagnanais ni Mariana na ilikas sina Ricardo, Emma at ang 6 nilang malalaking aso, nahirapan sila nang hindi umandar ang kanilang lumang sasakyan sa sobrang lamig. Si Elena ang tumugon sa panawagan nila. Dumating siya sakay ng isang nirentahang SUV na sapat ang laki upang maisakay ang buong pamilyang Torres, pati na ang kanilang mga aso papunta sa pansamantalang kanlungan. Sa 3 araw na magkasama sila sa community shelter, unti-unting naitanim ang mga unang hakbang ng kapatawaran sa pagitan ni Elena at ng mga Torres. Hindi ito yung mababaw na kapatawarang madalas makita sa mga greeting card, kundi isang malalim na pakikipagkasundo, isang pagtanggap sa mga pagkakamali ng nakaraan habang sabay na hinaharap ang proseso ng paggaling. Pagsapit ng tagsibol, lumawak ang programa ni Dr. Jimenez upang suportahan ang mas maraming batang may trauma at kahirapan sa komunikasyon. Sa pahintulot ng pamilya Torres, inilunsad niya ang programang Pause for Communication na ginanap sa isang training center na ipinagkaloob ng isang lokal na negosyante na naantig sa kwento ni Emma. Sina Max at ang iba pang mga aso ni Emma ang naging unang modelo ng programa na nagpapakita ng mga teknik sa komunikasyong kanilang nahasa. Si Emma, na dati tahimik at nasa sentro ng mga usap-usapan, ay unti-unting lumitaw bilang junior instructor. Sa ilalim ng gabay, tumutulong siya ngayon sa ibang batang matutong makipag-ugnayan sa mga therapy dog. Bagamat minsan ay may pag-aalinlangan pa rin ng kanyang tinig, ito'y may tapat at natatanging lalim habang nagtuturo siya tungkol sa komunikasyong canine.
sa isang 7 taong gulang na batang lalaki na hindi pa muling nagsalita mula nang dumanas ng karahasang domestiko, sinabi ni Emma, "Nararamdaman ng mga aso kung ano ang nasa puso mo. Hindi nila kailangan ng perpektong salita, kailangan lang nila ng katapatan." Sa pamamaraang iyon, nabuksan ang damdamin ng bata kung saan nabigo ang karaniwang therapy. Dahan-dahang iniabot ng bata ang kanyang kamay sa German Shepherd puppy na maingat na ipinakilala ni Emma. At ilang sandali lang, nakita ang kanyang unang ngiti, ang una sa halos 1 taon. Sa anibersaryo ng desisyong halos naghiwalay kay Emma at sa kanyang mga aso, itinaguyod ni Mayor Williams ang Canine Companionship Day sa Hyannis. Natampok ang isang pagdiriwang sa mismong hardin kung saan minsang iniligtas ni Max si Emma mula sa pagkalunod. Sa okasyong iyon, itinayo ang isang maliit na plakang bronze bilang alaala sa insidente at pagkilala sa programang nagbunga mula rito. Napapalibutan ng kanyang 6 na German Shepherd kasama ang kanyang mga lolo't lola, si Dr. Jimenez, at sa ikinagulat ng marami, pati si Elena Perez, tinanggap ni Emma ang isang sertipikong pagkilala mula kay Mayor Williams bilang pasasalamat sa kanyang naging ambag sa komunidad. Nang imbitahan si Emma upang magsalita sa harap ng lahat, agad siyang lumapit. Si Max ay tapat na nakasunod sa kanyang tabi, tahimik ngunit alerto. Sabi ng mga magulang ko palagi, ang mga aso at tao ay nilikhang para suportahan ang isa't isa. Malinaw at may kumpiyansang sabi ni Emma. Naniniwala akong matutuwa sila ng labis kung makikita nila kung gaano karami ang natutulungan ngayon. Tumingin siya nang may lambing sa kanyang mga aso at ang kanyang seryosong anyo ay napalitan ng ngiting masigla ng isang masayang 7 taong gulang. Alam na ito ng mga aso mula pa noon. Paminsan-minsan, kailangan lang nila tayong paalalahanan. Habang pumapalakpak ang mga tao, niyakap ni Mariana Torres ang kanyang apo, may mga luha sa kanyang mga mata. "Ipagmamalaki ka ng mga magulang mo," bulong niya ng marahan. Tumango si Emma, hinaplos ang ulo ni Max gamit ang kumpiyansa ng isang batang babaeng dumaan sa unos at ngayoy humaharap sa pag-asa sa tulong ng 6 na tapat na aso at ng isang komunidad na sa huli nagtulungan upang ipaglaban sila. Habang tayo'y sumusulong sa mas huling yugto ng buhay, madalas nating pagnilayan kung ano nga ba ang tunay na mahalaga. Ang paglalakbay ni Emma ay nagpapaalala na ang paggaling ay maaaring dumating sa mga paraang hindi natin inaasahan at kailanmay hindi huli ang lahat para sa kapatawaran o panibagong simula. Tulad ni Elena, marami sa atin ang may pasan-pasang pagsisisi, mga pagkakamaling inakala nating iyon na ang huhubog sa atin. Ngunit sa pagharap natin sa katotohanan, natututo tayong mahalagang aral. Ang pagkilala sa ating kahinaan ay unang hakbang sa tunay na paghilom at pagtutuwid. Ipinapakita ng ugnayan ni Emma at ng kanyang mga aso ang lalim ng koneksyon sa mga nilalang na nagbibigay ng walang kapalit na suporta. Ipinapaalala nila sa atin na ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa dugong pinagmulan, kundi pati sa mga kasama nating tahimik na dumaan sa pinakamahirap na bahagi ng ating buhay nang walang paghusga. Sa pagharap natin sa mga hamon ng pagtanda, alalahanin natin, ang karunungan ay hindi galing sa pag-iwas sa hirap, kundi sa kakayahang mamuhay at magtagumpay sa gitna nito. Kasama ang mga tahimik na kaibigang, bagamat walang salita ay lubos na nakakaunawa sa ating kaluluwa. Sana'y naantig kayo sa kwento natin ngayong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang kwento tulad nito. I-like ang video, mag-iwan ng komento kung ano ang inyong saloobin at samahan niyo ulit kami sa susunod na video.